Ang kwento ay nagsisimula sa isang dalaga na nagngangalang Jill, na tumatakbo mula sa mga sundalo. Sa gitna ng pagtakas, biglang bumigay ang kanyang mga tuhod dahil sa sugat na natamo niya. Subalit, sa kabila ng sakit at kahinaan, tumanggi siyang mamatay ng kahabag-habag. Nagpasya siyang lumaban sa huling pagkakataon, ngunit dumating si Prince Gerard, na walang kahirap-hirap na binali ang kanyang espada. Agad siyang napalibutan ng mga sundalo at tuluyang nahuli. Habang siya ay nakagapos, naalala ni Jill ang araw na inalok siya ng kasal ni Gerard. Naaalala niya rin kung paano siya tinawag ng mga tao bilang isang cold-blooded witch, isang babaeng ngumingiti lamang kapag nasa gitna ng labanan. Ngunit hindi siya nagpaapekto noon, dahil alam niyang si Gerard ang nasa tabi niya. Subalit, nadurog ang kanyang puso nang malaman niya ang tunay na layunin ng prinsipe. Sinabi ni Gerard na dapat siyang mahiya, dahil sa halip na harapin ang kanyang kasalanan, pinili niyang tumakas. Sinubukan ni Jill na ipaliwanag na napagbintangan lamang siya, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Gerard. Ayon sa prinsipe, sinaktan umano ni Jill ang kanyang kapatid na si Ferris. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dalhin si Jill, ngunit bigla niyang kinuha ang espada ng isa sa mga sundalo at sinubukang atakihin si Gerard. Ngunit sa isang iglap lamang, madaling nadisarmahan siya ng prinsipe. Dahil dito, tumakbo si Jill at tumalon mula sa bubong ng palasyo. Mabilis namang inutusan ni Gerard ang kanyang mga tauhan na barilin siya. Nagawa niyang harangan ang mga bala gamit ang espada ng sundalo, ngunit nang makita ito ni Gerard, hinagis niya ang kanyang sibat. Bagamat sinubukan ni Jill na pigilan ito, tumagos ito ng diretso sa kanyang puso. Sa kanyang huling sandali, hiniling ni Jill na maibalik ang kanyang buhay upang maiwasan ang parehong mga pagkakamali. Sa kanyang gulat, nang damilat siya, nakita niya ang kanyang mga magulang, mga taong dapat ay matagal nang patay. Nagulat siya, ngunit tila normal lamang ang lahat para sa kanila. Sinabi ng kanyang mga magulang na kinakabahan lamang siya dahil ito ang unang pagkakataon niyang makapunta sa Royal Capital. Pumunta sila roon upang dumalo sa ika-15 kaarawan ni Prince Gerard. Ngunit alam ni Jill na ang prinsipe ay dapat na 21 taong gulang na sa panahong iyon. Dahil dito, inakala niyang ang lahat ng nangyayari ay isang ganita lamang ng kanyang buhay bago siya tuluyang mawala. Habang pumapasok sila sa engranding salo-salo, unti-unti niyang napagtanto na bumalik siya sa kanyang kabataan. Naalala rin niya na ang party na ito ang araw kung kailan inalok siya ng kasal ni Gerard. Habang pumapasok si Gerard, ramdam ni Jill ang bigat ng pagkakataon na ito, isang bagong simulain upang baguhin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos makalabas ni Jill mula sa party, agad siyang tumakbo palayo. Sa kanyang paglalakad, napadpad siya sa silid ni Ferris. Doon naalala niya ang katotohanan tungkol sa kanyang engagement kay Prince Gerard, isang huwad na kasunduan na ginawa upang pagtakpan ang ipinagbabawal na relasyon ng prinsipe sa kanyang sariling kapatid. Nang matuklasan ni Jill ang kanilang lihim, agad siyang inakusahan ni Gerard ng tangkang paglalason kay Ferris, at binigyan siya ng parusang kamatayan. Habang nagmumuni-muni, litong-lito pa rin siya, hindi niya maunawaan kung siya ba ay nananaginip o talagang bumalik siya sa nakaraan. Gayunpaman, batid niyang ito ang pagkakataon upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Muling sumagi sa kanyang isipan ang paraan ng panliligaw ni Gerard, ang paraan kung saan inalok siya ng kasal sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit ngayong tumakbo siya mula sa silid matapos siyang makita ni Gerard, nag-aalala siya kung nagawa na niyang baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Nabigla siya nang biglang lumapit si Gerard sa kanya. Habang nagtataka kung huli na ba ang lahat upang baguhin ang kanyang kapalaran, nakita niyang maghahanda na si Gerard upang mag-alok muli ng kasal. Bago pa ito mangyari, tumakbo siya palayo, sinabing baka nag-aalala na ang kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi pa rin sumusuko si Gerard at patuloy siyang sinusundan. Habang nag-iisip ng paraan upang mapatigil siya, biglang hinayla ni Jill ang isang estranghero sa party at sinabi, "Ako'y umiibig sa kanya." Ang lalaking ito, na nagpakilalang si Hades, ay tinanggap ang pahayag ni Jill. Ngunit agad niyang naisip na napahamak siya, dahil alam niyang si Hades ay magiging isang Mad Emperor, na sisir sa kaharian makalipas ang 6 na taon. Sinabi ni Hades na wala siyang dapat ikabahala, dahil kailanman ay hindi niya sasaktan si Jill. Sa sobrang stress, nawalan ng malay si Jill, nagising siya sa kanyang silid, kung saan naroon si Hades na mukhang nakahinga ng maluwag nang makita niyang maayos na ang kalagayan ni Jill. Ngunit iginiit ni Hades, "Pakisuyo, alukin mo ulit ako ng kasal, upang makumpirma kung hindi ako nananaginip." Si Jill naman ay nag-isip tungkol sa kanyang kinabukasan, kung saan kahit siya ay sumuko kay Hades, iniutos pa rin ito na patayin ang lahat sa kaharian. Sa pagkakataong iyon, nagbago ang desisyon ni Hades nang ialok niya ang kanyang sarili bilang bilanggo nito.
Binigyan siya ng pansin ni Hades, na nagsabing, kung nais mong tumayo, magsuot ka ng sapatos. Lamig ang iyong paa, sinimulan niyang isuot ang sapatos ni Jill. Habang ginagawa ito, nag-blush si Jill, dahil noon lamang siya nakaramdam ng ganitong pagtrato, na para bang isang tunay na babae. Biglang dumating si Gerard, galit na nagtanong kung bakit siya palaging tumatakas mula sa kanya. Sinagot ni Hades si Gerard, sinabing hindi niya dapat pinipilit ang isang babae na sagutin ang kanyang mga tanong. Agad na tinanong ni Gerard kung ano ang ginagawa ni Hades sa silid ni Jill. Ipinaliwanag naman ni Hades na natural lamang para sa isang lalaki na mag-alala kapag nawalan ng malay ang kanyang asawa. Nagprotesta si Gerard, sinabing hindi pa kasal sina Hades at Jill. Ipinahayag niya na napagkasunduan na ng mga pinuno ng kaharian na si Jill ay mapapangasawa niya. Sinabi rin niya kay Hades na wala itong karapatang makialam sa mga usapin ng kaharian dahil siya ay isang tagalabas. Ngunit tahimik lamang si Hades, iniisip na ang galit ni Gerard ay nagmumula sa katotohanang tinanggihan siya ni Jill. Sa huli, sinabi ni Hades kay Jill, tayo na, dapat tayong pumunta sa ibang lugar. Habang sinusubukang umalis nina Jill at Hades, binanggit ni Gerard na hindi niya hahayaan silang makatakas. Tumugon si Hades, sinabihan siyang walang laban at tinawag itong walang kwenta. Sa isang iglap, inutusan niya ang lahat na tumabi, na naging sanhi ng kanilang pagbagsak sa kanilang mga tuhod dahil sa kanyang presensya. Lumakad siya palayo kasama si Jill at sinabing hindi niya hahayaang may manakit sa kanya. Gayunpaman, iniisip niya na hindi basta-basta susuko si Gerard. Binanggit ni Hades na hindi pa matatag ang magic energy ni Jill kaya maglalakbay sila gamit ang bangka. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport sila papunta roon, sinigurado kay Jill na wala siyang dapat ipag-alala dahil makakarating sila sa Rave Empire sa loob ng ilang oras. Nagbigay siya ng isang magandang damit kay Jill, na nagtaka kung bakit siya may ganitong klase ng kasuotan para sa babae, ngunit natuwa rin siya dahil nakatakas siya mula kay Gerard. Pagkatapos noon, inalok siya ni Hades ng tsaa at cake, na labis niyang nagustuhan. Habang kumakain, tinanong niya si Hades kung seryoso ito tungkol sa kanilang kasal. Ipinaalala niya na isa lamang siyang bata, ngunit walang nakikitang problema si Hades sa kanyang edad. Sinabi nito na dahil malakas ang kanyang magical powers, siya ang perpektong babae para sa kanya. Dagdag pa niya, dapat mahal siya ni Jill dahil siya ang nag-propose sa kanya. Hindi makapaniwala si Jill na tinake seriously ni Hades ang sinabi ng isang bata, kaya ipinaliwanag niya na hindi totoong proposal iyon. Habang nagpapaliwanag si Jill, biglang lumitaw ang isang dragon na nagngangalang R at tumawa ng malakas kay Hades, tinutokso ito dahil inakala nitong mahal siya ni Jill. Sa galit, hinawakan ni Hades ang buntot ng dragon at binagsak ito sa lupa. Habang pinapanood ang pangyayari, naalala ni Jill ang alamat tungkol sa diyosa ng pag-ibig at kalikasan na si Kratos at ang dragon god ng Loika at kalangitan na si Rave, na nagdulot ng 1,000 taong digmaan. Sa alamat, tanging mga tao mula sa Kratos Kingdom ang may kakayahang gumamit ng magic, habang ang mga dragon ay matatagpuan lamang sa Rave Empire. Nagsorry si Jill kay Hades, sinasabing hindi niya inakalang seseryosohin nito ang kanyang sinabing proposal. Tinanggap naman ni Hades ang kanyang paliwanag, iniisip na kasalanan niya rin dahil naniwala siyang may magmamahal sa kanya ng ganoon kabilis. Dagdag pa niya, dadalhin niya si Jill pabalik sa Kratos, na labis na ikinatakot ni Jill dahil alam niyang haharapin niya muli si Gerard doon. Ngunit bago makaalis si Hades, sinabi nito na kahit isang kasinungalingan ang proposal, naging masaya siya sa sandaling iyon dahil naisip niyang may nagnais na gugulin ang kanilang buhay kasama siya. Napagtanto ni Jill na pareho na rin ang ginagawa niya kay Hades sa ginawa sa kanya ni Gerard noon. Agad niyang pinigilan si Hades at sinabing handa siyang magpakasal sa kanya. Pinagdudahan ni Hades ang kanyang sinasabi, iniisip na baka niloloko lang siya ulit ni Jill, ngunit lumuhad si Jill at nangakong pasasayahin siya. Ipinaliwanag ni Jill na dahil sa kanyang edad, magiging in name only ang kanilang kasal hanggang siya ay tumanda. Sa halip na magalit, niyakap siya ni Hades at nangakong aalagaan siya. Tinawag ni Hades si R at inutusan itong ibigay ang kanyang basbas kay Jill. Biglang lumitaw ang isang singsing sa daliri ni Jill, at sinabi ni Hades na iyon ang Dragon Consort's ring, isang simbolo na tinanggap niya ang basbas ng dragon bilang asawa ng emperador. Ipinaliwanag niya na hanggang sa maganap ang seremonya ng kanilang kasal, sasabihin nilang engaged lamang sila. Ngunit habang nasa kanya ang singsing, ituturing siya ni Hades bilang kanyang asawa, nangakong gagawin ang lahat upang protektahan siya. Biglang inatake ang kanilang bangka, at naisip ni Jill na dapat silang lumaban. Ngunit biglang bumagsak si Hades sa kanyang mga tuhod, inutusan si R na dalhin si Jill sa daungan.
Tumanggi si Jill na umalis, sinasabing siya mismo ang magpoprotekta sa kanya. Ginamit niya ang kanyang magic upang iangat ang bangka sa ere, winasak ang mga cannonball ng mga kalaban gamit ang kanyang mga kamao. Pagdating nila sa Rave Kingdom, sinabi ni Jill sa mga sundalo na asikasuhin si Hades, ipinaliwanag na inatake sila habang nasa biyahe. Nagpasalamat si Hades sa kanya, sinabing hindi dapat siya magsalita ng malakas dahil iisipin ng mga tao na siya'y baliw. Napagtanto ni Jill na si R ay hindi nakikita ng iba. Biglang lumapit ang isang babae na nagngangalang Sphere, umiiyak at hinahanap si Hades. Sinabi niya na hindi niya alam ang gagawin nang marinig niyang nagdala si Hades ng babae mula sa Kratos. Ibinunyag ni Rave na siya ay anak ng isang lokal na Panginoon na nagngangalang Bill, at inilahad niyang siya ang karibal ni Jill dahil isa rin siyang kandidata upang maging fiancé ni Hades. Nilapitan niya si Jill at sinabing hindi niya basta-basta hahayaan na makuha niya si Hades. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naalala ni Jill ang Beb'Erg tragedy mula sa kanyang sariling panahon. Nangyari ito sa isang handaan na inihanda upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Hades mula sa Kratos. Ngunit dahil ayaw ni Hades na pakasalan si Sphere, nagalit ito. Sa kanyang pagkabaliw, pinatay ni Sphere ang ibang kandidata, sinunog ang palasyo, at sa huli, kinitil ang sariling buhay. Naalala ni Jill na ang insidenteng ito ang nagpasimula ng digmaan sa pagitan ng kaharian at Rave Empire. Gayunpaman, iniisip ni Jill na dahil dinala siya ni Hades, maaaring hindi na maganap ang trahedya. Ngunit kung mangyayari pa rin ito, alam niyang tiyak na mauuwi ito sa digmaan. Dumating si R, dala ang balitang nagising na si Hades. Ikinabahala nito ang balita na nakita ni Jill si Sphere. Pagdating ni Hades sa silid, dala niya ang tinapay at inalok ito kay Jill. Bagamat nag-aalinlangan, pinilit siya ni Hades na tikman ito. Sa kanyang gulat, napakasarap nito, sinabi ni Hades na pagkatapos matikman ang kanyang pagluluto, hindi na siya kailanman iiwan ni Jill dahil ang kanyang pagkain ang mag-uugnay sa kanilang dalawa. Ngunit para kay Jill, tunog ito ng kabaliwan, kaya sinampal niya si Hades. Habang iniisip ni Jill kung bakit lumabas ng palasyo si Hades para lang makipagkita sa kanya, ipinaliwanag nito na namimiss niya siyang makita. Ibinunyag ni Hades na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Jill sa Imperial Capital, ngunit hindi ito sinunod at itinali siya sa silid. Dahil dito, nagtaka si Jill kung may binabalak ba si Bill laban kay Hades. Mismong si Rave rin ang naniniwala na si Bill ang nasa likod ng pag-atake sa kanila. Tinanong ni Jill si Hades kung talagang siya ay isinumpa. Sinabi ni Hades na gusto niyang mahalin siya ni Jill, ngunit hindi niya nais na ma-inlove sa kanya. Ibinahagi niya ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Noon, isa lamang siyang prinsipe na malayo sa linya ng paghalili sa trono. Dahil sa mababang estado ng kanyang ina bilang isang concubine, hindi siya maaaring manatili sa kabisera. Kaya't ipinatapon siya sa Borderlands, sinabi niya na itinuturing siya ng kanyang ina bilang isang halimaw, lalo na dahil siya lamang ang nakakakita kay Rave. Sa kanyang ika-11 na kaarawan, nagsimulang maganap ang mga kakaibang bagay. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay biglaang namatay dahil sa isang karamdaman. Kasunod nito, sunod-sunod na namatay ang iba pang mga prinsipe na susunod sana sa trono. Napansin ni Hades na parang may hindi nakikitang puwersa na sinusubukang gawin siyang emperador. Ikinwento ni Hades ang kanyang nakaraan, kung saan ipinahayag niya sa lahat na siya ay inosente sa kabila ng mga paratang, at tanging ang kanyang nakatatandang kapatid na si Visel ang naniwala sa kanya. Ngunit dahil isa lamang itong lesser prince, wala itong kapangyarihan upang protektahan siya. Ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng kanyang mga kapatid ay nagpatuloy sa loob ng 5 taon, kaya ginawa siyang crown prince ng kanyang ama, bagamat takot ito sa kanya. Sa araw ng kanyang koronasyon, nagpakamatay ang kanyang ina, na nagdala sa kanya ng pamagat na Cursed First Emperor. Tiningnan ni Jill si Rave nang may paghihinala, ngunit iginiit ng dragon na wala itong kinalaman sa mga nangyari at sinabi na si Hades ay magiging emperador pa rin kahit walang trahedya. Idinagdag ni Rave na suportado si Hades ng lahat matapos kumbinsihin ni Visel ang iba. Ngunit alam ni Jill ang hinaharap, alam niyang si Visel ang maglalabas ng impormasyon sa Kratos, na magdudulot ng pagbitay ni Hades sa kanya at sa lahat ng kalahating kapatid nito. Tinanong niya si Hades kung iniisip nitong hindi patas ang pagtrato sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na bilang emperador, responsibilidad niyang protektahan ang kanyang mga tao kahit ano pa ang iniisip nila. Sinabi niya na ang sumpa niya ay hindi makakaapekto sa iba basta't mayroon siyang asawa na tumanggap ng basbas ni R. Dagdag pa niya, maaari silang mamuhay ng masaya sa loob ng 3 taon. Napansin ni Jill ang dami ng kaaway ni Hades at tinanong kung paano niya balak harapin ang mga ito. Sinabi ni Hades na kung nagtaksil si Bill, dudurugin niya ito,
ngunit ayaw niyang gumamit ng dahas kaya iminungkahi niyang mangalap ng impormasyon. Nagboluntaryo si Jill na siya na ang gagawa nito, at sinabi kay Hades na manatili siya sa palasyo. Sinabi niyang ito ang kanyang tungkulin bilang asawa ni Hades, na labis nitong ikinatuwa, at sa sobrang saya ay napaluhod pa ito. Kinabukasan, naglakad si Jill sa lungsod na nakadamit bilang karaniwang tao. Narinig niya si Sphere sa loob ng isang simbahan habang sinasabi ng pari na mahalaga siya kay Bill, kahit anak siya ng dating asawa nito na hindi niya minahal. Napaiyak si Sphere, sinabing mas matanda na siya kaysa sa edad na hinahanap ni Hades bilang asawa, na nagbigay kay Jill ng tanong kung bakit ganoon ang kondisyon na itinakda ni Hades. Biglang pumasok ang isang grupo ng sundalo sa simbahan, at narinig ni Jill ang pagsigaw ni Sphere. Ipinaalala niya sa sarili na ang layunin lamang niya ay magtipon ng impormasyon, ngunit hindi niya matiis na walang gawin kaya nagpasya siyang makialam. Samantala, nakipagkita si Bill kay Hades upang ibalita na may isang hindi kilalang grupo, pinamumunuan umano ni Jill, ang sumaikop sa naval port at kinidnap si Sphere bilang bihag. Tinanong ni Hades si Bill tungkol sa kanilang northern forces, ngunit sinabi nito na hindi nila malutas ang problema kaya magpapadala siya ng sarili niyang tauhan dahil nasa panganib ang kanyang anak na si Sphere. Tinanong ni Hades kung ano ang balak ni Bill kay Jill, ngunit inakusahan siya nitong isang especially iya at sinisi sa sitwasyong kinasasadlakan nila. Sinabi ni Bill na matapos nilang malutas ang problema, dapat niyang utusan ang Northern Forces na lisanin ang lungsod. Binigyan siya ni Hades ng pahintulot na gawin ang nais niya, ngunit binalaan si Bill na kung mapatunayang inosente si Jill, paparusahan siya. Nagbigay naman ng babala si Bill na mas dapat mag-alala si Hades para sa sarili niya dahil kung may masamang mangyari kay Sphere, kakailanganin niyang pagbayaran ito. Si Jill at Sphere ay nakakulong sa isang silid, at inakala ni Sphere na si Jill ay isang random na batang lalaki na napadpad lamang doon dahil sa kanya. Sinabi ni Sphere na tiyak na darating si Hades para iligtas sila, at napansin ni Jill kung gaano kalaki ang tiwala ni Sphere sa kanya. Binanggit ni Sphere na may utang na loob siya kay Hades dahil noong namatay ang kanyang ina noong bata pa siya, muling nag-asawa ang kanyang ama at ipinadala siya sa ibang lugar upang manirahan. Sinimulan niyang bisitahin ang mga dragon, at kahit hindi niya naiintindihan ang kanilang wika, naramdaman niyang parang may sinasabi sila sa kanya. Nang una niyang makilala si Hades, tinanong siya nito kung may nakikita siya sa balikat niya, ngunit wala siyang nakita. Nang umuwi siya, pinagalitan siya ng kanyang ama at sinabihan siyang bayaran ng pera na ginastos nito upang ipadala siya sa palasyo. Ngunit pinrotektahan siya ni Hades at madalas siyang makipagtsaa sa kanya buwan-buwan bago ito pumunta sa Kratos. Bago umalis si Hades, inamin ni Sphere ang kanyang nararamdaman, ngunit tinanggihan siya nito dahil sa kanyang edad. Gusto sanang tulungan ni Jill si Sphere, ngunit alam niyang kung tumakas sila, maakusahan siyang kanidnap si Sphere, kaya't ang tanging paraan ay ilantad ang plano ni Bill. 2 tao na nagngangalang Zeke at Camilla ang itinapon din sa silid, at hindi napigilan ni Jill ang mapaiyak dahil kilala niya sila mula sa hinaharap. Naalala niya na parehong namatay sina Zeke at Camilla, ngunit napagtanto niyang may pagkakataon pa siyang iligtas ang mga mahal niya. Sinubukang pasayahin ni Camilla si Jill sa pagsasabing si Zeke ay isang hanggal, na nagpagalit kay Zeke at nauwi sa kanilang pagtatalo. Inutusan sila ni Jill na tumigil, ngunit tumanggi silang makinig, kaya binali niya ang kanyang mga posos, na ikinagulat nila dahil sa kanyang lakas. Sinabi niya sa kanila na itigil ang kanilang pagtatalo, at pinalaya niya silang lahat mula sa pagkakakulong, sinasabing kailangan nilang pag-isipan ang kanilang susunod na hakbang. Pinag-usapan nila ang sitwasyon at napagtanto nila na ang mga ruffians ay nagkunwaring mga sundalo mula sa hilaga at sinakop ang pantalan. Ngunit nagtataka si Zeke kung ano ang hinahanap nila. Binanggit ni Sphere na sinabi sa kanya ng mga ruffians na si Jill ang nasa likod ng kaguluhan. Iniisip ni Camilla na plano ni Bill na gamitin ang kanyang personal na mga sundalo upang talunin ang mga ruffians, nang sa gayon ay mapalayas ang puwersa ng hilaga mula sa Beberg. Kasabay nito, layunin din ni Bill na sirain ang reputasyon ni Hades sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa lahat na ang asawa nito ang may sala. Iniisip nila na maaaring mamatay si Sphere sa kaguluhan, ngunit iniisip din nila na wala itong pakialam kay Bill dahil maaari niyang gamitin ang kanyang pagkamatay para sa sariling kapangyarihan. Ngunit nagtataka si Camilla kung bakit wala si Jill, at isang lalaking nagngangalang Gar ang nagsiwalat na binabantayan niya ang silid ni Jill. Sinabi niya na tinanong siya ng mga ruffians kung nasaan si Jill, ngunit sinabi niyang wala siyang alam. Lalong nagtaka si Zeke kung bakit siya hinahanap ng mga ito. Sinabi ni Camilla na hindi talaga si Jill ang leader nila, at napagtanto ni Sphere na makikinabang ang kanyang ama mula sa kaguluhan. Pinag-usapan ni Zeke at Camilla kung paano sila nasangkot sa problema, kaya't naisip nilang kailangan nilang lisanin ang imperyo bago dumating ang mga tropa ni Bill.
Nagtanong si Gar kung dapat nilang sabihin kay Hades ang totoo, ngunit iniisip ni Camila na hindi sila paniniwalaan dahil sila'y mga pangkaraniwang tao lamang. Nagboluntaryo si Sphere na siya ang magsabi ng katotohanan, dahil kaibigan niya si Hades at naniniwala siyang makikinig ito sa kanya. Sinabi niyang ipapaliwanag niya ang sitwasyon kay Hades at hinimok ang lahat na lisanin ng imperyo habang siya'y mananatili roon upang sabihin ang katotohanan. Samantala, iniisip ni Jill ang trahedya sa Beberg, iniisip na mangyayari ito kung hindi siya makikialam, lalo na't maaaring magdusa si Sphere dahil sa mga aksyon ng kanyang ama. Dahil dito, nagpa siya si Jill na alisin ang kanyang pagpapanggap at ipinakilala ang sarili sa grupo. Sinabi niyang hindi kikilos ang kaaway hanggat hindi siya natatagpuan, kaya't iniisip niyang maaari pa nilang baligtarin ang sitwasyon. Sinabi niyang kailangan nilang iligtas ang iba pang miyembro ng Hilagang Puwersa at muling makuha ang pantalan. Sumang-ayon sina Camila at Zeke sa plano niya, sinabi ni Jill kay Sphere na mahalaga siya sa misyon, at mawawala sila kung siya'y mamamatay. Nangako si Jill na poprotektahan si Sphere, ngunit kailangan niyang formal na akusahan ang kanyang ama kapag natapos ang kaguluhan. Sinabi ni Jill na siya'y paparusahan kung hindi siya susunod sa plano. Nag-iisip si Sphere kung bakit siya nililigtas ni Jill gayong karibal sila sa pag-ibig, ngunit ipinaliwanag ni Jill na ang kanyang kasal kay Hades ay sa pangalan lamang, at wala silang damdamin para sa isa't isa. Nag-aalala si Sphere na maaaring pagtaksilan siya ni Jill, ngunit ipinaliwanag nito na wala siyang dahilan para mag-alala. Pareho silang may dahilan sa pagpili sa isa't isa, at ipinangako ni Jill na pasasayahin si Hades. Samantala, iniisip ni Hades ang tungkol sa pamumuno sa pamamagitan ng takot. Inutusan niya si Rave na bantayan si Jill, dahil ang susunod niyang hakbang ay depende sa sitwasyon. Iniisip niyang magsisimula ng pumatay si Bill upang makuha ang atensyon ng publiko. Gusto niyang tanggalin si Bill ngunit binigyan niya ito ng espasyo upang matukoy ang utak ng kaguluhan. Tinanong ni RC Hades kung ano ang balak niya kay Sphere, at ipinaliwanag niyang mawawala na ang kapangyarihan ng pamilya nito, kaya't mas mabuti pang mawala na siya. Samantala, sinabi ni Jill kay Sphere na siya'y tapat kay Hades. Dahil dito, nagpa siya si Sphere na magtiwala kay Jill at formal na akusahan ang kanyang ama. Nangako si Jill na poprotektahan siya at sinabi na kailangan nilang alisin ang mga ruffians bago dumating ang hukbo ni Bill. Napag-alaman nilang nakakulong ang Hilagang Puwersa sa simbahan, kaya't hiniling ni Jill kay Gar na gabayan sila doon. Nang tanungin nila kung paano siya makakatakas, ipinaliwanag ni Jill na babasagin niya ang pader. Ipinahayag niyang dati siyang tinawag na Demon Sergeant. Sa simbahan, biglang lumitaw si Jill at madaling natalo ang mga bantay. Ipinakilala niya ang sarili sa mga nakakakulong, sinasabing inutusan siya ni Hades na iligtas sila. Ibinunyag niya na si Bill ang may plano sa kaguluhan at sinabi rin na siya'y pinaratangan bilang isang especially iya, habang si Sphere naman ay ginamit lamang ng kanyang ama bilang disposable na kasangkapan. Hinikayat niya ang mga sundalo na lumaban, maghanda para sa labanan, at bawiin ang pantalan. Samantala, habang nagluluto si Hades, dumating si Rave at ibinalita ang kagitingan ni Jill na pinamumunuan ng Hilagang Puwersa laban sa mga kaaway. Napagtanto ni Hades na sinusubukan nitong iligtas ang lahat. Sinabi ni Rave na ginugulpi ni Jill ang mga ruffians at hindi niya kailangan ng tulong. Naisip ni Hades kung nasira na ang pantalan, ngunit sinabi ni Rave na aabutin ng milyon upang maayos ito, at balak niyang singilin si Bill para sa lahat ng gastusin sa halip na sirain ang pamilya nito. Natuwa si R sa plano ni Hades at sinabi niyang hindi na kailangang mamuno si Hades sa pamamagitan ng takot dahil inaasikaso na ni Jill ang lahat para sa kanya. Ngunit biglang dumating ang mga sundalo na nagulat na ang mga traidor ay papunta na sa palasyo. Inutusan sila ni Bill na protektahan siya at sinabihang kailangan niyang lumikas. Nagduda si Hades kung bakit kailangan siyang lumikas gayong malapit nang mabawi ng Hilagang Puwersa ang pantalan. Nakikita natin sina Camila at Zeke na nagtatanggal ng mga kaaway at bumalik sa simbahan kasama si Jill, na napansin na pinatatag na ng Hilagang Puwersa ang kanilang posisyon. Ang pinuno ng mga kaaway na si Hugo ay nagbanta kay Jill na sumuko, sinasabing susunugin niya ang simbahan kung hindi sila makikipagtulungan. Nais ni Jill na talunin siya, ngunit iniisip ng lahat na masyadong delikado ito. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang plano, at inutusan si Camila na atali siya. Dinala siya ni Gar kay Hugo, at naglakad siya patungo rito. Bigla siyang inatake ni Hugo, kaya't binali niya ang kanyang mga tali at sinira ang kanyang palakol. Hinuli niya si Hugo at nagbanta na papatayin ito kung hindi umatras ang kanyang mga sundalo. Akala ng mga ito na nagbibirong lamang siya, kaya't tinawag niya ang isang malakas na ihip ng hangin na nagpabagsak sa kanila. Sinabi niya sa kanila na sumuko na dahil wala silang matatakasan, sinira na niya ang kanilang mga barko.
Gayunpaman, biglang inatake ng pari si Sphere, kaya't pinigilan siya ni Zik. Napagtanto ni Hugo na tapos na ang lahat para sa kanila, kaya't nagmakaawa siyang iligtas ang kanyang mga tauhan. Inamin ni Hugo na nagtatrabaho siya para kay Bill, nagpa siya si Jill na patawarin siya kung makikipagtulungan ito sa kanilang plano. Ngunit bigla namang dumating si Bill kasama ang kanyang mga tauhan at sinimulan nilang patayin ang mga ruffians. Tinawag niya si Jill na isang halimaw at inakusahan siyang niloloko si Hades. Sinabi ni Jill na huli na siya dahil nabawi na nila ang pantalan. Gayunpaman, tumawag si Bill ng isang napakalaking dragon, sinasabing papatayin niya silang lahat. Nagmadaling tumakbo ang lahat papunta sa simbahan habang naghahanda ang dragon na sunugin sila. Iniisip ni Jill na harapin ang apoy dahil alam niyang mamamatay ang lahat kung masusunog ang simbahan. Ngunit sa halip, biglang yumoko ang dragon sa harap niya. Dumating si Hades sa eksena, sinasabing naroon siya upang protektahan ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Jill ang mga nangyari sa pantalan, ngunit inakusahan siya ni Bill na isang especially iya, sinasabing hindi siya dapat paniwalaan ni Hades dahil nagtatrabaho siya kasama ang mga ruffians. Hinuli ni Hades si Hugo, sinasabing alam niyang hindi ito bahagi ng hilagang puwersa. Ipinakilala ni Hades ang sarili bilang kanilang emperor at inutusan si Hugo na magbigay ng ulat tungkol sa mga nangyari. Nagtaka si Hugo kung bakit ginagawa ito ni Hades, at ipinaliwanag niyang ayaw niyang gumamit ng karahasan dahil nais ng kanyang asawa na iligtas ang lahat. Sinabi niya kay Hugo na makipagtulungan bago siya magbago ng isip. Inutusan ni Hugo ang kanyang mga tauhan na yumuko sa harap ng Emperor, at nanumpa siyang magiging tapat kay Hades. Inilahad niya na si Bill ang utak sa likod ng insidente. Dahil dito, napagtanto ni Hades na inosente si Jill. Pinaluhod niya si Bill, sinasabing kailangan niyang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Alam ni Hades na sinubukan ni Bill na patayin si Sphere, kaya't iniisip niyang nararapat itong mahatulan ng kamatayan dahil sa kanyang kasuklam-suklam na mga gawain. Tinanong ni Hades si Bill tungkol sa kanyang pangalawang asawa at anak. Napansin niya ang pagbago ng ekspresyon ni Bill, kaya't napagtanto niyang mahalaga sa kanya ang mga ito. Binalaan niya si Bill na magdurusa ang kanyang pamilya kung hindi siya susuko. Nagmakaawa si Bill na patawarin ang kanyang pamilya, kaya't inutusan siya ni Hades na aminin ang kanyang mga kasalanan at isuko ang Beberg. Sinabi ni Hades na hindi niya sasaktan ng sinuman kung makikipagtulungan si Bill. Nagsimulang tumawa si Bill habang pinaalala kay Hades na napakaraming tao ang namatay dahil sa kanyang sumpa. Binanggit din niya na wala namang nagkakagusto kay Hades, sinasabing lahat ay nais siyang mamatay. Tumugon si Hades, sinasabing totoo ang sinabi ni Bill, ngunit idiniin niyang siya pa rin ang Emperor. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Bill palayo. Pagkatapos nito, nakita si Jill sa isang palasyo habang naghahanap ng silid. Dumating si Rave at sinabi sa kanya na ang palasyo ay pag-aari dati ni Bill. Binanggit nito na natatakot ang mga tagapaglingkod kaya't hindi nila nagagampanan ang kanilang mga tungkulin. Napansin ni Jill na si Hades ang naghanda ng hapunan para sa kanila. Sinabi niyang nagustuhan niya ang pagkain, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi sumabay si Hades sa kanya sa pagkain, iniisip na masyado itong nagpapakahirap. Ipinaliwanag ni Rave na ayaw ni Hades na makita ng iba ang kanyang paghihirap dahil siya ang Emperor, at sinusubukan niyang mag-adjust upang hindi mamuno sa pamamagitan ng takot. Iniisip ni Jill na nagpapanggap si Hades na hindi siya nasaktan sa sinabi ni Bill, ngunit pakiramdam niya ay mali ito dahil kung ipagpapatuloy niya ang ganoong ugali, magiging manhid siya sa nararamdaman ng iba. Sumang-ayon si Rave, sinasabing alam niyang kinamumuhian siya ng lahat dahil sa kanyang sumpa. Ibinunyag din ito na muntik nang mawalan ng pananampalataya si Hades sa mga tao, kaya kinailangan niyang kumbinsihin ito na mabubuti pa rin ang mga tao. Naisip ni Jill na dapat nilang tulungan si Hades na maging isang adorable emperor, sinasabing ayaw niyang itago nito ang kanyang damdamin. Nagtaka si Rave kung gusto ni Jill si Hades, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang umibig dito. Dinala siya ni Rave sa kanyang silid, sinasabing kailangang magbahagi sila ni Hades ng kwarto, kaya't siya'y nagulat. Ipinaalala ni Rave na mag-asawa sila, kaya't hindi dapat maging problema iyon. Nalaman niyang lasing na si Hades, at sinabi ni Rave na hindi naman ito karaniwang umiinom. Tinulungan nila itong makabawi, at nagising si Hades na nakikita si Jill na inaalagaan siya. Ipinakita niya kay Hades ang mga prutas na kinuha niya mula sa kusina. Sinabi nitong gusto niyang kumain ng mansanas, kaya't sinubukan niyang balatan ito ngunit napansin niyang hindi niya ito magawa ng maayos. Tinawag siya ni Hades na clumsy at ipinakita kung paano ito gawin, sinasabing matututunan niya ito kapag nakuha niya ang tamang teknik. Hiniling ni Jill na gumawa siya ng rabbit mula sa mansanas, kaya kumuha si Hades ng isa pang mansanas at ginawang hugis kuneho ang mga hiwa.
Naisip ni Jill na siya'y isang henyo, ngunit ipinaliwanag ni Hades na pinractice niya iyon para magustuhan siya ng kanyang mga kapatid. Sinabi ni Jill na ibuka ang kanyang bibig, at pinakain niya ito, sinasabing pinapaalala nito sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid. Ibinunyag ni Jill na may mga kapatid siya at napagtanto niyang hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Iniisip niyang ayos lang iyon dahil nakita naman nila siyang inalok ng kasal ni Hades. Nagpasalamat siya kay Hades sa pagligtas sa lahat sa pantalan. Ipinaliwanag ni Hades na gusto niyang mamuno sa pamamagitan ng takot, ngunit alam niyang hindi iyon gusto ni Jill. Binanggit ni Jill na masama ang sinabi ni Bill tungkol kay Hades, ngunit sinabi niyang gusto niyang mabuhay si Hades kahit na kinamumuhian siya ng lahat. Nagulat si Hades at tinanong kung mahal siya ni Jill, ngunit ipinaliwanag niyang tinatrato niya ito na parang kapatid kaya't nadismaya si Hades, sinasabing malamig ang pakiramdam niya. Sumama si Jill sa kanya sa kama at sinabi niyang mainit ang kanyang katawan, ngunit bigla siyang niyakap ni Hades, sinasabing huwag siyang tretuhin bilang kapatid. Napagtanto ni Jill na naisahan siya, ngunit tiniyak ni Hades na wala siyang gagawin. Sinabi niyang ayos lang na mahalin siya ni Jill dahil mag-asawa sila. Nagtanong si Jill kung may nararamdaman si Hades para sa kanya. Ipinaliwanag ni Hades na ayaw niyang umibig kay Jill dahil maaaring magdusa ito. Naging litong-lito si Jill, iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Hades na gusto niyang mahalin siya ni Jill, ngunit bigla itong nakatulog. Habang tinitingnan niya si Jill, iniisip niyang perpekto ito para sa kanya, ngunit nais niyang maranasan kung paano ang mahalin. Kinabukasan, inihanda ni Hades ang pagkain para kay Jill, at tuwang-tuwa itong kumain, sinasabing napakasarap nito. Tinanong siya ni Hades kung nahulog na ang loob niya sa kanya, ngunit ayaw niyang pag-usapan iyon. Ipinaliwanag ni Hades na hindi siya titigil hanggang sa sumagot si Jill ng oo. Dumating sina Camilla at Zeke upang iulat sa kanya, at nalaman natin na sila ngayon ang tinatawag na Knights of the Dragon Consort. Sinabi nilang oras na para sa kanyang pag-aaral, habang umaalis, sinabi ni Hades na nalulungkot siya, ngunit sinabihan nila siya na hintayin ang pagbabalik ni Jill. Tinanong nila si Hades kung mahal niya si Jill, at siya'y napahiya, nagsimulang kumilos ng kakaiba. Binalaan siya ni Camilla na baka tuluyan siyang mabaliw. Nang makaalis sila, sinabi ni Jill kina Camilla at Zeke na tigilan na ang pang-aasar kay Hades. Ngunit ipinaliwanag nilang dapat niyang gawin ang paraan para mahalin siya nito at nagsimulang magbigay ng mga payo tungkol sa relasyon, sinasabing nasa panig nila siya. Ibinunyag ni Jill na hindi niya alam kung paano makitungo sa mga lalaki dahil wala siyang karanasan kahit kailan. Nakita ito ni Camilla bilang kaakit-akit, ngunit sinabi ni Jill na ayaw niyang umibig kay Hades dahil gusto niyang pagalitan ito tuwing magkakamali siya. Napansin nilang suot niya ang singsing ng Dragon Consort, at ipinaliwanag ni Jill na sinabi ni Hades na nababawasan ang epekto ng kanyang sumpa kapag nasa tabi niya ito. Tinanong niya sila kung sino ang naglagay ng sumpa kay Hades. Ipinaliwanag ni Zeke na malamang ito'y si Kratos, nalaman natin na ang ideya ni Kratos tungkol sa mga tao ay sumalungat sa kay Rave, kaya't nahati ang kanilang kontinente sa dalawang bansa. Ang lupain ni Rave ay naging isang tigang na lugar dahil sa sumpa, ngunit nakahanap ang Dragon Emperor ng isang babaeng may pambihirang kapangyarihan sa Mahika. Sa tulong nito, nakabuo siya ng isang harang na pumoprotekta sa imperyo mula sa sumpa. Biglang dumating si Sphere dala ang isang sulat, ipinakita niya ito kay Jill, na napagtanto na si Gerard ang sumulat nito. Sinimulan niyang basahin ito, ngunit hinaipan ito ng hangin at napulot ni Hades. Napagtanto ni Hades na paparating si Gerard, kaya sinabi niyang kailangan nilang maghanda sa kanyang pagdating. Nagtaka si Zeke kung ano ang binabalak ni Gerard dahil bigla siyang nagpasya na bisitahin sila, habang iniisip naman ni Camilla na nais ni Gerard na agawin si Jill. Nakita nila si Jill na nakasuot ng isang napakagandang damit, ngunit halata ang inis sa kanyang mukha. Sinabi ni Sphere na dapat siyang ngumiti, ngunit napagtanto nilang mukha siyang kontrabida. Ipinaliwanag ni Jill na hindi niya alam kung paano gumawa ng cute face. Sinabi ni Sphere na dapat siyang magkaroon ng higit na kumpiyansa dahil napakaganda niya. Nagmungkahi si Sphere na magsuot siya ng mga aksesorya, ngunit ang iniisip lamang ni Jill ay magdala ng sandata dahil galit siya kay Gerard. Ipinaalala ni Sphere na iniisip ni Gerard na siya'y dinukot, kaya dapat niyang patunayan na mali ito sa pamamagitan ng pagpapakita na masaya siya sa imperyo. Nang makipagkita si Jill kay Hades, sinabi nito na ang ganda-ganda niya, kaya't napatitig ito. Ipinaalala naman ni Camilla na malapit na ang oras ng kanilang pulong kay Gerard. Ipinaliwanag ni Hades na iniisip ng gobyerno ng Kratos na dinukot niya si Jill, kaya't nais niyang dumalo ito sa pagpupulong upang patunayang mali ang akusasyon. Napansin ni Hades na mukhang balisa si Jill kaya't tinanong niya kung bakit.
Ipinaliwanag ni Jill na malapit nang umatake ang kalaban, at sinabi niyang hindi talaga siya ang habol ni Gerard. Nangako siyang poprotektahan si Hades. Habang papunta sila sa pagpupulong, binanggit ni Jill na hindi siya makangiti dahil iniisip lang niya ang pagpatay kay Gerard. Napagtanto ni Hades na si Gerard lamang ang iniisip ni Jill, kaya't nagselos ito, iniisip na baka mahal niya si Gerard. Nagpa siya si Hades na iwanan si Jill dahil ayaw niyang makita nito si Gerard. Paalala niya kay Jill na siya ang kanyang asawa, sinubukan ni Jill na pigilan siya, ngunit sinabi ni Camila na hindi gagana ang lakas laban kay Hades dahil nagseselos ito. Tumigil sila sa pagtatalo, at nangako si Jill na gagawin ang lahat upang umiti. Sinabi ni Hades na kaya niyang gawin ang paraan para sa kakulangan niya sa pagiging kaakit-akit, ngunit binalaan siyang maaaring hindi niya magustuhan dahil maaaring masyado itong matindi. Nagmakaawa si Jill na gawin ito, sinasabing hindi niya kamumuhian si Hades kahit ano pa ang mangyari. Sinabi ni Hades kay Jill na dapat siyang magpatuloy na isipin siya, at bigla niya itong hinalikan. Sinabi niyang mukhang cute si Jill kapag nagugulat. Iniisip ni Hades na perpekto ang plano niya dahil iisipin ni Gerard na mahal siya ni Jill. Ngunit nagalit si Jill, sinabing iyon ang una niyang halik, at sinampal niya si Hades. Nang magtagpo sila kay Gerard, nagpasalamat ito dahil pumayag silang makipagkita sa kabila ng biglaang pagbisita. Ngunit sinabi ni Jill na wala siyang dapat sabihin kay Gerard. Humingi ng paumanhin si Hades para sa asal ni Jill, sinasabing nag-away sila kamakailan. Sinisi ni Hades si Gerard sa nangyari, sinasabing nagselos siya dahil iniisip niyang maaagaw nito si Jill. Idinagdag niyang sinampal siya ni Jill dahil kinwestiyon niya ang pagmamahal nito. Ipinaliwanag ni Hades na hindi niya dinukot si Jill, at sinabi ni Jill kay Gerard na huwag mag-alala para sa kanya. Tinanong ni Gerard kung babalik siya sa kaharian dahil nagpa siya na siyang pakasalan siya. Nagtaka siya kung bakit iniwan ni Jill ang kanyang pamilya para kay Hades. Ipinaliwanag ni Jill na ginawa niya iyon dahil kailangan siya ni Hades. Sinabi ni Gerard na alam niyang naghahanap si Hades ng isang batang babae na makakakita sa Dragon God upang protektahan ang imperyo mula sa sumpa. Ngunit iniisip ni Gerard na hindi akma si Jill para sa papel na iyon. Binanggit ni Gerard na tama ang naging hakbang ni Hades na patawarin si Bill dahil iisipin ng kanyang mga nasasakupan na hindi totoo ang sumpa. Ngunit biglang sumingit si Gar at ibinunyag na patay na si Bill. Pagkatapos nito, nakita si Jill kasama sina Camila at Zeke. Sinabi nila na nagpakamatay si Bill at ibinunyag na alam na ng lahat ang nangyari. Natatakot sila na maaaring mapahamak sila ng sumpa. Iniisip ni Jill na si Gerard ang nasa likod ng lahat dahil gusto nitong paniwalain ang mga tao na hindi sila ligtas mula sa sumpa upang patayin nila si Hades. Alam niyang mahusay si Gerard sa pagmanipula ng tao. Nagtaka si Zeke kung totoo ba ang sumpa, kaya't sinabi ni Camila ang kwento sa likod ng mahiwagang kalasag na pumapalibot sa imperyo. Ipinaliwanag niyang protektado nito ang lahat mula sa sumpa. Ngunit dahil sa galit ni Kratos, nagpa siya siyang gawing sarili niyang anyo ang isang Black Spear. Napagtanto ni Jill na ang tinutukoy niya ay ang Sacred Spear of the Goddess na nipapasa sa maharlikang pamilya ng Kratos sa loob ng maraming henerasyon. Hindi makapaniwala si Zeke na totoo ito dahil akala niya isa lamang itong alamat, katulad ng Heavenly Sword of the Dragon Emperor. Ngunit sinabi ni Camila na huwag palihisin ang usapan at binanggit na ang sibat ay nakarating sa imperyo, kung saan ito ginamit upang saksakin ang Dragon Consort. Alam ng consort na ito ang Diyosa, kaya ginamit niya ang espada upang saksakin ang sarili at ang Diyosa sa sarili nitong anino. Ang kalasag ay nasira ng pumanaw ang Dragon Consort, ngunit hindi makabalik ang Diyosa sa orihinal nitong anyo, kaya nawala ang kanyang sumpa. Ipinaliwanag ni Zeke na ito ay isang alamat lamang at iniisip niyang walang kinalaman ito sa pagkamatay ng prinsesa ng imperyo. Ngunit biglang sumama sa kanila si Sphere, sinabi ni Zeke na dapat na siyang matulog, ngunit binanggit niyang kailangan niyang magbigay pugay. Bigla siyang nagpakawala ng isang itim na sibat at inatake si Jill. Napagtanto nilang Nos-Apian si Sphere, at sinabi niyang siya ang totoong asawa ng Dragon Emperor, tinawag si Jill na isang impostor. Sumugod sina Zeke at Camila, ngunit itinulak sila ni Sphere. Nakakita si Jill ng pagkakataon at nadisarmahan si Sphere, dahilan upang ito'y mawalan ng malay. Nang papatayin na ni Hades si Sphere, pinigilan siya ni Jill, sinasabing Nos-Apian lamang siya. Ngunit iniisip ni Hades na ang pagpatay sa kanya ang tanging paraan upang mapalaya siya. Sinabi ni Sphere kay Hades na siya lamang ang nagmamahal sa kanya at sinugod si Jill, ngunit pinrotektahan ni Hades si Jill. Ang sibat ay nagbago ng anyo at naging isang madilim na figura. Sinabi nito kay Hades na mananatili siya sa tabi nito magpakailanman. Sinabi ni Jill sa figura na umalis, at ito'y naglaho. Tinanong ni Hades si Jill kung bakit niya pinrotektahan si Sphere,
Sinasabing ang anino ay isang tusong babae at malamang nagtatago pa rin sa katawan ni Sphere. Sinabi ni Jill na huwag saktan si Sphere, ngunit nais ni Hades na alisin ito, inutusan si Jill na ibigay sa kanya si Sphere. Tumanggi si Jill, tinanong siya kung bakit tinawag ng anino ang sarili nito bilang tunay niyang asawa. Ipinaliwanag ni Hades na hindi niya inakalang kamumuhian siya ng Diyosa dahil sa pagiging hindi tapat, iniisip na hindi siya mahal nito. Inutusan niya sina Camila at Zeke na dalhin ang lahat ng kababaihan sa palasyo, sinasabing ang sinumang lumaban ay ituturing na traidor. Dagdag pa niya, gagawin nila itong magmukhang isang evacuation upang linlangin ang lahat. Tinuligsa ni Jill ang plano ni Hades, sinasabing kamumuhian siya ng mga tao. Ngunit ipinaliwanag ni Hades na ang mga kababaihan sa bayan ay maaaring maging daluyan ng anino, kaya't kailangan silang dalhin sa palasyo. Naisip ni Jill na ang anino ay si Kratos, na nagising ang kanyang kapangyarihan noong siya'y 14 na taong gulang. Napagtanto niyang nais ni Kratos na makasama ang mga mas bata dahil hindi sila maaaring gawing sisidlan ng anino. Inutusan ni Hades si Camila na bantayan si Sphere at sinabi kay Jill na ginagawa niya ang mga kompromiso para sa kanya, idinagdag na napagdesisyonan niyang magpakumbaba sa harap ng kanyang asawa. Sa kanyang silid, iniisip ni Jill ang lahat ng nangyayari, iniisip na maaaring totoo ang mga alamat. Napagtanto niyang nasa gitna siya ng tunggalian ng dalawang Diyos. Naiisip niya si Hades, at napagtanto niyang ibang-iba ito kay Gerard. Mukha itong mabuting tao, at nais niyang pasalamatan ito sa pagligtas sa kanya. Habang papalabas siya ng kanyang silid, agad niyang nakita si Hades. Sinabi ni Rave kay Hades na humingi ng tawad, ngunit iniisip nitong wala siyang nagawang mali. Napansin ni Jill ang kaliwang kamay ni Hades at nalaman niyang hindi pa ito nagpapagamot. Nag-alok siyang gamutin ito, ngunit tinanggihan siya nito. Sinabi ni Jill na hindi niya gusto ang paraan ng pakikitungo ni Hades sa kanya at iniisip niyang hindi sila magkakaroon ng masayang pamilya kung hindi ito sineseryoso ang kanilang relasyon. Inamin ni Hades na may punto si Jill, at sinabi niyang hindi sila dapat magmahalan dahil pareho silang magdurusa sa huli. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki at iniulat na nasusunog ang bayan, at papunta na ang mga tao sa palasyo. Isa sa kanila ang may hawak na kutsilyo kaya naghanda si Hades na lumaban. Inutusan niya si Rave na protektahan si Jill gamit ang isang barrier habang inaasikaso niya ang mga lalaki. Mabilis niyang pinabagsak ang mga ito, ngunit isa sa kanila ang nakiusap na ibalik ang kanyang asawa at anak dahil iniisip nitong iaalay sila kay Hades. Ipinaliwanag ni Hades na isa lamang itong evacuation. Dumating si Gar at iniulat na kaguluhan ang nangyayari sa bayan. Napagtanto ni Hades na nais siyang patayin ng mga tao, kaya't nagdesisyon siyang asikasuhin ang lahat. Sinubukang pigilan ni Jill si Hades, ngunit sinabi ni Rave na hindi siya nito maririnig, idinagdag na ligtas si Jill hanggat nananatili siya sa loob ng barrier. Samantala, nakikita sina Camila, Zeke, at Hugo habang pinapanood ang nasusunog na bayan. Napagtanto nilang nangyayari ang lahat ayon sa hula ni Jill. Napansin ni Hugo na sabay-sabay nagsimula ang apoy at sinabi niyang kahawig ito ng plano ni Bill na magsunog ng mga ari-arian, kaya't iniisip niyang maaaring buhay pa si Bill. Ibinunyag niya na isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na hood ang nagpasimula ng kaguluhan. Nakita ni Zeke ang mga ito na tumatakbo sa paligid ng bayan at napagtanto niyang plano nilang gamitin ang barko ng Kratos upang tumakas. Napagtanto ni Camila na isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na hood ay si Bill. Hindi siya makapaniwalang nakikipagtulungan ito kay Gerard. Iniisip ni Zeke na dapat nila itong hulihin, samantala, sinabi ni Jill kay Rave na pakawalan siya, ngunit ipinaliwanag nito na hindi siya dapat mag-alala dahil kayang sirain ni Hades ang buong bayan sa isang iglap kung gugustuhin niya. Ipinaliwanag ni Rave na lumitaw na ang Sacred Spear kaya't sasapian ng anino ang mga babae sa bayan. Napagtanto ni Jill na maaaring si Kratos ang espiritu, ngunit ipinaliwanag ni Rave na bahagi lamang ito ni Kratos na ipinadala upang manmanan si Jill. Ibinunyag niya na naghahanap si Kratos ng mga daluyan upang maibalik ang sarili dahil hindi siya makabalik sa kanyang orihinal na anyo. Binanggit din niya na si Jill ang The Shield na pumoprotekta kay Hades mula sa pagmamahal ni Kratos. Nalaman natin na kapag umibig si Kratos, iniisip niyang may karapatan siyang gawin ang anumang nais niya sa taong iyon. Ipinahayag ni Rave na ang layunin ni Kratos ay pakasalan si Hades. Iniisip ni Jill na baka dapat hayaan na lamang nila si Kratos na pakasalan si Hades upang matigil na ito, ngunit ipinaliwanag ni Rave na hindi ito uobra dahil selosa si Kratos. Kahit magpakasal siya kay Hades, sisirain pa rin niya si Jill. Nagtataka si Jill kung bakit siya nakakulong gayong siya ang The Shield. Ipinaalala ni Rave ang alamat, sinasabing ang tanging paraan upang talunin si Kratos ay saksakin ang sarili gamit ang Heavenly Sword at i-seal si Kratos.
Bigla siyang nag-transform, ibinunyag na siya ang Heavenly Sword mula sa alamat. Napagtanto ni Jill na ginawa siyang Dragon Consort dahil binalak nilang patayin siya kasama si Kratos. Ngunit nagtaka siya kung bakit siya pinoprotektahan, at napagtanto niyang mahal siya ni Hades. Sinabi ni Jill kay Rave na nais niyang labanan si Kratos, ngunit ipinaliwanag nitong kailangan niya ang Heavenly Sword upang magtagumpay. Hiniling niya ang tulong nito, sinasabing nauubos na ang kanilang oras, ngunit tumanggi si Rave, iniisip na hindi gagana ang plano ni Jill. Ipinaliwanag ni Jill na alam niya ang hinaharap, sinasabing makikipagtulungan ng Imperial Princess kay Gerard at magaganap ang isang digmaan. Lalaban si Hades upang protektahan ang imperyo, ngunit kamumuhian siya ng lahat. Tinanong niya si Rave kung katanggap-tanggap ba ang ganitong hinaharap. Ipinaalala ni Rave kay Jill na ginamit lamang siya bilang pain, ngunit sinabi ni Jill na mas mabuti sanang nagtulungan na lang sila. Sinabi niyang galit siya dahil hindi kailanman humingi ng tulong si Hades. Napagtanto niyang nahulog ang loob niya kay Hades at nais niya itong iligtas sa pamamagitan ng pagtalo kay Kratos. Kaya't ginamit niya ang Heavenly Sword upang basagin ang barrier. Sa isang flashback, nakita si Hades habang iniisip kung bakit siya binabalewala ng kanyang pamilya. Sinisi ni Rave ang sarili, iniisip na ang pagiging reinkarnasyon niya ang dahilan kaya naiiba si Hades sa iba. Ngunit sinisi rin ni Hades si Kratos, iniisip na kailangan niyang gumawa ng paraan upang alisin ang sumpa nito dahil ito ang sumire sa lahat sa kanyang buhay. Sinabi ni Rave na titigil na si Kratos sa panggugulo kapag nakahanap na siya ng Dragon Consort. Nagdesisyon si Hades na mag-aral ng mabuti dahil gusto niyang basagin ang sumpa at protektahan ang lahat mula kay Kratos, iniisip na ito ang dahilan ng kanyang pagkakasilang. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nakatayo si Hades sa harap ng isang galit na mob. Narinig niya si Kratos na nagsasabing siya lamang ang magmamahal kay Hades dahil isa siyang kakilakilabot na tao. Iniisip ni Hades na tama si Kratos dahil kinamumuhian siya ng lahat. Iniisip niyang wala na siyang alam kung ano ang susunod niyang gagawin, nagtatanong kung dapat na lang niyang patayin ang lahat. Biglang tumunog ang kampana nang dumating si Jill, ipinakilala ang sarili bilang asawa ng Dragon Emperor. Sinabi niya kay Kratos na hindi niya hahayaang makuha nito si Hades. Hindi makapaniwala si Hades na naroon si Jill upang protektahan siya, ngunit tinanong siya ni Rave kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Jill na sinusubukan niyang kumbansihin ang lahat na si Kratos ang totoong kaaway. Biglang lumitaw si Kratos at lumipad papunta kay Jill. Nagpasya si Jill na harapin siya ng direkta. Nahihirapan siyang makipagsabayan kay Kratos, kaya't lumipad siya palayo. Ngunit nagmultiply ang katawan ni Kratos, nagbabanta siyang sisirain ang bayan. Gumawa si Jill ng barrier upang protektahan ang lahat, ngunit halos magapi siya ng mga atake. Kaya't lumikha ng isa pang barrier si Hades upang protektahan ang bayan mula kay Kratos. Napagtanto ng lahat na pinoprotektahan sila ni Hades. Patuloy na nakipaglaban si Jill ngunit napansin niyang nauubos na ang kanyang mahika. Naisip niyang kailangan niyang hanapin ang pangunahing katawan ni Kratos upang talunin siya. Alam niyang si Kratos ay isang mapagmataas na diyosa, kaya't itinapon niya ang Heavenly Sword at hinamon si Kratos sa isang labanan bilang kapwa babae. Lumitaw ang tunay na anyo ni Kratos at sinubukan nitong saksakin si Jill, ngunit nahuli siya ni Jill. Sinabi ni Jill na ito na ang pangalawang beses nilang pagkikita. Nagtaka si Kratos kung bakit naaalala ni Jill ang lahat at naalala niya kung paano siya pinatay gamit ang Sacred Spear. Napagtanto niyang si Kratos ang nagbalik ng panahon. Sinabi ni Kratos kay Jill na ibalik si Hades sa kanya, ngunit tumanggi si Jill, sinabing hindi kailanman naging kanya si Hades. Binasag niya si Kratos sa dalawa bago ito itinapon. Napagtanto ni Jill na naabot na niya ang kanyang limitasyon at bumagsak siya. Ngunit sinalo siya ni Gerard, sinasabing dadalhin niya ito pabalik sa kaharian. Sinubukan ni Camilla at Zeke na pigilan si Gerard, ngunit naghanda itong labanan sila. Inisip ni Jill na mamamatay sila, ngunit biglang inatake ni Hades si Gerard at madaling nag-api ito. Tinawanan ni Hades ang diyosa ni Gerard, sinasabing nabasag na ito, at ikinulong niya si Gerard sa isang bula bago ito pinatalsik. Matapos iyon, pinasalamatan ni Hades si Jill sa pagprotekta sa bayan at sinabing pakasalan siya. Inisip ni Jill na sabihin sa kanya ang nararamdaman niya, ngunit hindi siya komportable kaya sinabi niyang gusto niyang iwan siya. Labis itong dinamdam ni Hades, ngunit habang nagsisimula na siyang magsabi ng totoo, bigla itong bumagsak. Napansin ni Zeke na hindi humihinga si Hades, kinagabihan, tinanong ni Hades si Jill kung mahal siya nito. Tinanong naman ni Jill kung ano ang nararamdaman ni Hades, ngunit nahirapan itong sabihin na mahal niya ito. Nangako si Hades na sasabihin ito sa tamang panahon.
Napansin ni Jill na maraming regalo ang ibinigay ng mga tao kay Hades at masaya siya dahil hindi na siya sinisisi ng mga tao para sa sumpa. Ngunit sinabi ni Rave na ang mga tao sa Beberg lamang ang nagbago ng pananaw. Tinanong ni Hades si Rave kung iniisip nitong mahal siya ni Jill. Ipinaliwanag ni Rave na ang pagmamahal ni Jill ang nagbigay sa kanya ng lakas upang talunin si Kratos. Napahiya si Jill, ngunit sinabi ni Hades na pareho ang nararamdaman niya, mahal din niya si Jill. Inilahad ni Hades ang kanyang lihim, sinasabing hindi siya naniniwala sa hinaharap. Ibinunyag niya na nagpapanggap siyang isang kagalang-galang na emperor upang kumbinsihin ang mga Diyos na naniniwala siya sa kanyang sarili. Sinabi ni Hades kay Jill na ayaw niyang iwan siya nito, at hiniling niya na sabihin nito na mahal siya. Ngunit hindi magawa ni Jill kaya sinabi niyang tapos na siya sa araw na iyon. Bigla siyang hinalikan ni Hades, sinasabing mukhang cute siya. Ngunit sinampal ulit siya ni Jill, napansin ni Rave na mahal nila ang isa't isa, ngunit alam niyang mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Sa hinaharap, nakita si Jill habang hinuhuli ang isang commander ng kaaway. Kinilala siya ng commander bilang dating fiancé ni Gerard. Sinabi ni Jill na magiging bihag ng digmaan ang babae, ngunit tiniyak niyang ligtas ang kanyang lalaki kung sasuko sila, tinatawag siyang Prinsesa Alenia. Biglang nagising si Jill, napagtantong nananaginip pa rin siya tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos nito, sinabi ni Hades kay Jill na dadalhin sila ng mga dragon sa Imperial Capital. Na-excite si Jill sa pagsakay sa mga dragon, ngunit naalala niyang galit ang mga ito sa enerhiya ng mahika. Ipinaliwanag ni Rave na huwag siyang mag-alala dahil galit lamang ang mga dragon sa mahiwagang enerhiya mula sa cross. Yumuko ang mga dragon sa harap ni Rave, at napagtanto ni Jill na nakikita siya ng mga ito. Ipinaliwanag ni Rave na siya'y hindi nakikita ng mga tao ngunit malinaw na nakikita ng mga dragon. Biglang lumitaw ang alaga ni Jill na si Sai, at sinabi ni Rave na mukhang masarap itong kainin, ngunit bigla siyang tinamaan nito. Inutusan ni Jill si Sai na bumalik sa kanyang bag, tinanong sila ni Sphere kung handa na sila sa kanilang paglalakbay. Sina Camilla at Zeke ay nagpanik habang sumasakay sa mga dragon, ngunit sinabi ni Jill na huwag silang mag-alala dahil banayad ang mga dragon. Sinabi ni Hades kay Jill na pamunuan ng Beberg habang wala siya at nagpaalam papunta sa Imperial Capital. Habang nasa biyahe, ibinahagi ni Hades na mayroon siyang 6 na kapatid ngunit marami ang namatay dahil sa kanyang sumpa. Sinabi niyang lahat ng tao ay galit sa kanya, kaya binalaan niya si Jill na baka makaranas siya ng pang-aabuso mula sa mga tao. Nangako si Jill na poprotektahan siya, sinasabing wawasakin niya ang sinumang kalabanin siya. Nang makita nila ang Imperial Capital Realm, napansin ni Jill na mukhang malungkot si Hades. Sinabi niya na huwag mag-alala, ngunit biglang lumitaw ang mga mahiwagang bilog na nagpapahiwatig ng pag-activate ng isang depensibong barrier. Biglang inatake sila ng mga energy beams, sumugod si Jill upang sirain ang mga mahiwagang bilog, ngunit biglang lumitaw ang isang lalaki na inatake siya gamit ang espada nito, na tumutulak upang maselyuhan ang kanyang mahika. Pinrotektahan siya ni Hades, at binalaan niya itong huwag hayaang tamaan siya ng espada. Bigla siyang nawalan ng malay, kaya sinubukan siyang iligtas ni Hades, ngunit nasugatan siya ng lalaki at bumagsak sa lupa. Nag-alala si Jill kung ayos lang si Hades, ngunit ipinaliwanag nitong minor na sugat lang iyon. Biglang lumitaw muli ang lalaki sa likuran niya, napagtanto niyang hindi sapat ang espada upang mawasak ang mahika ni Hades. Nakilala ni Hades ang lalaki bilang si Uncle George, na nagsabing naging emperor lamang si Hades dahil sa pekeng Heavenly Sword. Ipinahayag ni George na hawak niya ang tunay na espada at sinabi niyang naniniwala na ang lahat na hindi karapat-dapat si Hades bilang emperor. Naghanda si George na tapusin si Hades, ngunit ginamit ni Rave ang kanyang mahika upang i-teleport ang lahat sa ligtas na lugar. Inilipat ni Rave ang lahat sa taguan ni Hades, ipinaliwanag niyang kailangan niyang magpahinga, at inutusan si Jill na alagaan si Hades habang wala siya. Kinagabihan, nakikita si Jill habang ginagamot ang sugat ni Hades. Sinabi ni Hades na mayroon silang lahat ng kailangan upang mabuhay, ngunit nag-aalala si Jill kung hindi sila matutunton ng kanilang mga kaaway. Ipinaliwanag ni Hades na ligtas sila dahil may pugad ng dragon malapit sa kanilang taguan. Sinabi niyang walang gustong lumapit dito dahil pinapatay ng mga dragon ang sinumang lumapit upang protektahan ang kanilang mga itlog. Tinanong ni Jill kung hindi ba siya sasaktan ng mga dragon, at ipinaliwanag ni Hades na kailangan niya ang tulong ni Rave upang makapasok sa pugad. Napansin ni Jill na nawawala ang kanyang dragon consort ring at iniisip niyang maaaring nasil ang mahika ni Rave. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan ang kapalaran ni Bill ang nagtulak kay George na ideklara si Hades bilang isang pekeng emperor at bumuo ng hukbo upang simulan ang isang rebelyon.
Iniisip niyang nasil ang mahika ni Hades dahil sa pagiging padalos-dalos niya, ngunit sinabi ni Hades na tama ang ginawa niya. Ipinaliwanag niya na walang inaasahang magkakaroon si George ng isang napakalakas na espada. Bigla siyang niyakap ni Hades at sinisi ang sarili sa nangyari, sinasabing hindi siya sapat na malakas upang protektahan si Jill. Sinabi ni Jill na hindi iyon kasalanan ni Hades, ngunit ipinaliwanag nitong ayaw niyang malungkot si Jill kaya't sinabi niyang tigilan na nito ang pagsisisi sa sarili. Dumating sina Camila at Zeke, at nagsimula silang mag-isip kung ano ang susunod nilang gagawin. Binanggit ni Camila na nasa Doy of Neutral sila, ipinahayag ni Hades na ang House of Neutral ay isa sa 3 malalaking dukol na angkan na kadalasang hindi nakikialam sa mga alitan. Ngunit namatay ang prinsipe mula rito dahil sa sumpa ni Hades, kaya't iniisip niyang galit sa kanya ang mga tao. Lahat sila ay nag-alala na wala na silang pag-asa, ngunit ipinaliwanag ni Hades na pagkatapos ng 6 na buwan, mawawala ang pagkakasil sa kanyang Heavenly Sword at mahika ni Jill. Sinabi niyang ang espada ni George ay dapat masira dahil hindi ito sapat na malakas upang pigilan ang kanilang mahika. Nagpasya silang magtago ng mahinahon sa loob ng ilang buwan. Naisip ni Jill na maganda ang plano, ngunit pagkatapos ng 1 buwan, naiinip na siya, sinasabing pagod na siyang walang ginagawa. Sinabi ni Camila na nag-e-enjoy siya sa tahimik na buhay sa nayon, ngunit ipinaliwanag niya na maaaresto si Hades kung lalabas sila dahil isa siyang wanted na tao. Ibinunyag ni Jill na bumalik ang kapitan ng Neutral's Dragon Knights. Binasa ni Zeke ang pahayagan at napagtantong inanyayahan ni George ang mga maharlika sa kabisera upang ipakita ang kanyang Heavenly Sword. Sinabi ni Hades na hinahanap siya ng lahat, at nag-aalala si Jill kung ano ang gagawin nila kung matutunton ni George ang kanilang taguan. Nagpasya silang huwag isipin ito, sinasabing wala silang magagawa sa kasalukuyan dahil wala silang pera o koneksyon. Sinabi ni Jill na maghahanap siya ng trabaho, binanggit na ang Dragon Knights ay naghahanap ng mga apprentice. Sinabi niyang kahit wala siyang mahika, hindi matutumbasan ang kanyang lakas, kaya't nagpasya siyang mag-enroll sa promotion course, iniisip na makakatulong ito upang makakuha sila ng pera at koneksyon. Habang naglalakad si Jill patungo sa lungsod kasama si Zeke, inihayag nitong nagpasya rin siyang mag-apply dahil nababato na rin siya. Napansin nilang napakalaki ng lungsod, at iniisip ni Jill na maraming tao ang naroon dahil nais din nilang maging Dragon Knights. Nakakita si Zeke ng wanted poster ni Hades, at iniisip ni Jill na mukhang katawa-tawa iyon. Ngunit naalala ni Zeke na inutusan siya ni Hades na alagaan si Jill. Sinabi ni Hades kay Zeke na ialok siya kay George kung iyon lamang ang paraan upang protektahan si Jill. Ngunit tumanggi si Zeke dahil nananatili siyang tapat kay Hades. Nakita nila ang mga aplikante na nagtitipon sa paligid ng isang Dragon Knight, na nagsabing maghintay sila hanggang sa makabalik ang iba dahil may mahalagang misyon ang mga ito. Ngunit biglang tumunog ang kampana, at lumitaw ang isang dragon na nagsimulang umatake sa lungsod. Niligtas ni Jill ang Knight, sinabihan itong ilikas ang lahat, at kinuha ang kanyang espada. Binalaan siya ng Knight na walang silbi ang espada laban sa kaliskis ng dragon, ngunit sinabi ni Jill na kailangan lamang niyang tumama sa mahinang bahagi nito. Tinarget niya ang paa ng dragon at nasugatan ito, dahilan upang magalit ang dragon. Ngunit bigla itong huminto sa pag-atake nang dumating ang mga Dragon Knights, sinasabing tapos na ang pagsubok. Napagtanto ni Jill na ginamit ng mga Knight ang dragon upang subukan ang mga aplikante. Ngunit nagtaka si Zeke kung bakit sinira nito ang fountain. Ipinaliwanag ng isa sa mga Knight na naka-schedule ng Gibeon ang fountain. Ibinunyag din nito na sinanay ng mga Knights ang dragon. Ngunit nagtataka pa rin si Jill kung bakit bigla itong tumigil sa pag-atake sa kanya. Sa di kalayuan, nakikita si Hades na pinagmamasdan sila. Napagtanto ni Camila na si Hades ang nagpahinto sa dragon, ngunit sinabi nito na huwag sabihin kay Jill dahil ayaw niyang magalit ito. Nagtaka si Camila kung bakit hindi kayang kontrolin ni Jill, bilang dragon consort, ang mga dragon. Ipinaliwanag ni Hades na ang mga dragon ay mga alagad ng Dragon God, na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, kaya wala siyang awtoridad upang kontrolin ang mga ito. Dagdag pa niya, taglay ni Jill ang mahika ni Kratos, kaya't hindi kailanman susunod ang mga dragon sa kanya. Tinanong ni Camila si Hades kung magagamit niya ang mga dragon upang mabawi ang kabisera, ngunit ipinaliwanag niyang maaapektuhan nito ang divinity ni Rave at mapapahina ang proteksyon ng imperyo, kaya't ayaw niyang gawin ito. Bigla niyang narinig ang boses ni Kratos, kaya't nataranta siya, ngunit walang nakitang kahit ano sa paligid niya. Dumating ang kapitan ng mga Dragon Knights at ipinahayag na nakapasa sa pagsubok sina Jill at Zeke. Ipinakilala ng kapitan ang sarili bilang Prinsesa Alensia. Naalala ni Jill ang nakaraang buhay niya, kung saan sinubukan ni Hades na iligtas si Alensia matapos itong makuha ng mga kaaway.
Sinabi ng mga sundalo ni Jill na umatras dahil hindi nila kayang talunin si Hades, ngunit ipinahayag ni Alensia na siya'y walang halaga, at pinili niyang tapusin ang sariling buhay dahil ayaw niyang maging walang silbing kapatid ni Hades. Tuwang-tuwa si Jill sa ideya ng pakikipagtulungan kay Alensia, at malugod siyang tinanggap ng prinsesa sa mga Dragon Knights, umaasang magiging maayos ang kanilang pagsasama. Kinabukasan, dinalhan ni Hades si Jill ng kanyang tanghalian bago ito umalis papunta sa lungsod kasama si Zeke. Sinabi ni Jill na hindi niya hahayaang talunin siya nito sa kanilang mga laban sa pagsasanay. Nagtitipon ng mga bagong recruit sa harapan ni Alensia, na inihayag na magkakaroon sila ng initiation kung saan makikipagkita sila sa dragon ni Alensia na si Rosa. Gusto niyang makita kung compatible sila sa mga dragon. Ipinaliwanag ni Alensia na ang ranggo ng mga dragon ay natutukoy sa kulay ng kanilang mga kaliskis, kung saan ang mga puting dragon ang pinakamalakas. Dagdag pa niya, kapag magkakapareho ang kulay ng kaliskis, sinusuri ang mga mata upang malaman ang mas mataas na ranggo. Ang mga dragon na may gintong mata ang itinuturing na nakahihigit. Ipinahayag niya na si Rave ang tanging puting dragon na may gintong mata, kaya't napagtanto ni Jill na siya talaga ang Dragon God. Ipinaliwanag pa ni Alensia na ang mga itim na dragon ay napakabihira, tinuturing na mga hari at reyna ng mga dragon. Binanggit ni Alensia na si Rosa ay may pulang kaliskis, kaya't nasa ranggo siya na mas mababa ng kaunti kumpara sa mga puti at itim na dragon. Ipinaliwanag din niya na ang ranggo ng mga Dragon Knights ay nakabatay sa kulay ng kanilang mga dragon. Sinabi niya na ang mga apprentice ay nagsusuot ng blue armbands. Idinagdag niya na okay lang kung tanggihan sila ni Rosa, dahil maaaring tanggapin pa rin sila ng mga mabababang ranggo na dragon. Ngunit kung tanggapin ni Rosa ang kanilang pagbati, sila'y agad na mapopromote. Nauna si Zeke, lumuhad sa harap ni Rosa, ngunit agad siyang tinanggihan nito. Sinabi ni Alensia na ayos lang iyon, dahil kahit ang mga senior knights ay natanggihan rin ni Rosa. Hindi pinansin ni Rosa ang iba pang mga rookie, ngunit nang lumuhad si Jill sa harap niya, biglang inatake siya ni Rosa. Sinabi ni Alensia na tigilan ito, at hinatak ni Zeke si Jill palayo. Naguguluhan si Jill kung bakit siya inatake ni Rosa, gayong siya ang dragon consort. Kinagabihan, umuwi si Jill at sinalubong siya ni Hades, ngunit diretso siya sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi, sumunod si Hades sa kanya at sinabi niyang nalaman na niya ang lahat mula kay Zeke, kaya alam niyang sinaktan siya ni Rosa. Inisip ni Hades na patayin si Rosa, ngunit bigla siyang nakipag-usap kay Rave, na sinubukang pigilan siya. Sinabi ni Hades na nakapagdesisyon na siya, idinagdag na lulutuin niya si Rosa pagkatapos niyang tapusin ito. Nagkaroon sila ng pagtatalo ni Rave, ngunit sinaway sila ni Jill at sinabing magpakatatag siya. Sinabi ni Jill kay Hades na mahal niya ito, kaya't napatigil si Hades at labis na naguluhan. Sinabi ni Jill na nagugutom siya, kaya't kinain niya ang tanghalian na inihanda ni Hades. Habang kumakain, sinabi niyang nais niyang mapasaya si Hades. Ipinahayag niya ang kagustuhang sumakay sa isang golden-eyed black dragon dahil pareho ito ng kulay kay Hades. Nangako siyang gagawin ang lahat upang makahanap ng ganoong dragon. Kinabukasan, inutusan ng superior ni Jill na magpatrolya sa bayan at makipagkita sa iba pang mga apprentice sa Fountain Plaza. Habang hinahanap niya ang mga apprentice na may blue armband, nakilala niya ang isang batang lalaki na nagpakilala bilang Lawrence. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahang makita ito doon. Naalala ni Jill na sa kanyang nakaraang buhay, si Lawrence ay isang mahusay na strategist sa kanyang unit, at ang mga desisyon nito ay palaging tama. Formal na ipinakilala ni Jill ang sarili at tinanong ang tungkol sa iba pang mga rookie. Ipinaliwanag ni Lawrence na sila lamang ang miyembro ng kanilang unit. Sinimulan nilang magpatrolya sa lugar, at ipinaliwanag ni Lawrence na ang mga apprentice na walang kaugnayan sa mga dragon ay ipinapadala sa patrol upang masanay sila sa lugar. Nagtaka si Jill kung bakit nila kailangang gawin ito, at ipinaliwanag ni Lawrence na maaari itong mapabuti ang kanilang affinity sa mga dragon, dahil mukhang gusto ng mga dragon ang mga taong nais protektahan ang bayan. Binanggit ni Jill na hindi matatag ang sitwasyon sa kabisera, at alam ni Lawrence na iniisip ng mga tao na si Hades ay isang peking emperor. Gayunpaman, sinabi niya na ang mga maharlika ay iniimbestigahan pa ang isyu dahil hindi pa sila sigurado kung totoo ang mga kwento. Ipinaliwanag ni Lawrence na ang neutral ay karaniwang hindi pumapanig sa alinmang panig, at ang tungkulin ng Dragon Knights ay panatilihin ang kapayapaan. Ngunit binanggit niyang kailangan nila ng isang matalino at mahusay na tao na gumagana sa likod ng mga eksena. Bigla siyang tumigil at sinabi kay Jill na may naririnig siyang mga bali-balita. Natakot si Jill, iniisip na baka nais niyang pabagsakin siya, kaya tumanggi siyang makinig. Nais sanang ipaliwanag ni Lawrence kung bakit hindi magpapadala ang neutral ng search party kasama si Alensia,
ngunit biglang dumating ang isang lalaking sakay ng dragon. Ipinahayag ng lalaki na mayroon siyang mensahe para kay Alensia. Tinanong siya ni Jill kung sino siya, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Reard, ang pangalawang prinsipe ng Rave Empire. Dinala ni Jill si Reard kay Alensia, at paalis na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Alensia at sinabing may mahalaga siyang kailangang talakayin sa kanya. Binanggit ni Alensia na nakakainis si Reard, at tinanong siya nito kung bakit hindi siya tumutugon sa kanyang mga mensahe, tinawag siyang isang heartless sister. Tinikman ni Reard ang tsaa at sinabi niyang ito'y hindi masarap. Ipinaalala ni Alensia na pinamumunuan niya ang isang kumpanya ng mga knight na hindi nag-aalala sa kalidad ng kanilang tsaa. Nais ni Reard na pag-usapan ang mga isyong pampolitika, ngunit iniisip ni Alensia na hindi dapat nila ito talakayin sa harap ng isang apprentice. Sinabi ni Reard na ipapatupad ang parusa kay Jill kung mag-uulat ito ng anumang impormasyon sa mga tagalabas. Alam ni Reard ang tungkol sa alitan sa kabisera at binanggit na ang rebelyon ay nagdudulot ng kaguluhan sa imperyo. Tinanong siya ni Alensia kung naniniwala siya na hawak ni George ang tunay na Heavenly Sword, ngunit sinabi niyang nakakatawa ang kwento ng kanilang tiyuhin. Naniniwala siyang si Hades ang tunay na Dragon Emperor, at sumang-ayon si Alensia. Napagtanto ni Jill na mabubuting tao sila, iniisip na maaaring tulungan nila si Hades. Ngunit ipinaliwanag ni Alensia na hindi sila maaaring maging kakampi ni Hades. Ipinaalala ni Alensia na ang ina ni Reard ay mula sa House Lats, habang ang kanyang ina ay mula sa House Neutral. Alam niyang hindi makikialam si George sa kanila dahil may suporta sila mula sa kani-kanilang pamilya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Alensia na parehong tinatanggihan ng mga pinuno ng Lats at Neutral si Hades dahil nawalan sila ng mga Crown Prince dahil sa kanyang sumpa. Dahil dito, napagpasyahan niyang manatiling neutral. Sinabi ni Alensia kay Jill na nais niyang pag-usapan ang nangyari kahapon. Humingi siya ng paumanhin sa ginawa ni Rosa at sinabi niyang natutuwa siyang hindi nasugatan ng malubha si Jill. Ipinaliwanag niyang hindi niya inaasahan na tatakutin ni Rosa si Jill. Iniisip niyang inatake siya ni Rosa dahil nakita siya nito bilang isang kapantay. Ibinunyag ni Alensia na ang research team ay nagsisiyasat na sa insidente. Hindi makapaniwala si Reard na tinakat ni Rosa si Jill, kaya't nagdesisyon siyang kunin ito sa kanyang pangangalaga, sinasabing nais niyang gawing attendant si Jill. Ipinaalala ni Reard kay Alensia na mayroon siyang golden-eyed red dragon. Sinabi ni Alensia na gawin na lamang niya ang gusto niya. Sinimulang sundan ni Jill si Reard habang ibinunyag niyang dati siyang naglingkod bilang isang Dragon Knight at isa sa kanyang mga opisyal ay nagtrabaho rin doon. Nag-usap-usap ang mga apprentice kung bakit kasama ni Jill si Reard, at sinabi niya na sasagutin niya ang kanilang mga tanong. Nakita ito ni Zeke bilang pagkakataon upang magsalita. Sinabi niya kay Reard na huwag gawing attendant si Jill dahil masama ang lasa ng kanyang tsaa. Nagalit si Jill, at idinagdag pa ni Zeke na hindi rin siya marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Binanggit ni Reard na mahusay si Jill sa paggamit ng espada, at natuwa siya sa papuri, na pagtantong mabuti pala itong tao. Pagkatapos nito, sinabi ni Reard kay Jill na batiin ang kanyang dragon na si Brynel. Lumuhad si Jill sa harap nito, ngunit bigla itong lumipad palayo. Nagtaka si Reard kung ano ang problema at napansin niyang takot si Brynel kay Jill. Naisip niyang kainahinala ito dahil ang tanging pagkakataong tumakbo si Brynel ay noong una nitong makilala si Hades. Tumakbo si Jill palayo, ngunit hinabol siya ni Reard, tinatanong kung ano ang kanyang itinatago. Kinagabihan, umuwi si Jill at napansin ni Hades na pagod siya. Nagpasya siyang magluto ng hapunan para kay Jill at binigyan siya ng strawberry. Sinabi ni Jill na inaabangan niyang umuwi dahil gusto niyang makita si Hades, idinagdag na gusto niyang makita ang taong mahal niya kapag siya'y pagod. Napatigil si Hades sa hiya at sinabing miss din niya si Jill. Ngunit bigla silang nakarinig ng boses na tumatawag kay Hades, kaya naghanda silang lumaban. Lumabas si Reard mula sa kanyang taguan at napagtanto niyang si Hades, ang Emperor, ay isang magsasaka na ngayon. Hindi siya makapaniwala na nag-aani ng gulay si Hades habang may pambansang kaguluhan. Tinawag niya itong isang hanggal at sinabing kailangang bumuo ng isang grupo ng paglaban. Dumating din si Zeke sa bahay, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Jill na sinundan siya ni Reard, ngunit siniguro niyang hindi ito kaaway. Tumanggi si Hades na sumama kay Reard, sinabing nais niyang manatili sa bahay at mag-enjoy ng normal na buhay. Nagalit si Reard, sinabing kailangan siya ng imperyo, ngunit matigas ang pagtanggi ni Hades. Labis na nawalan ng pasensya si Reard, at nagtataka ang lahat kung may pagpapatuloy pa nila ang kanilang normal na buhay. Gayunpaman, determinado si Jill na baguhin ang isip ni Hades. Nagreklamo sila kay Alensia, at ipinaliwanag ni Reard na tinatrato ng mga Red Dragon si Jill bilang kapantay dahil siya ang Dragon Consort.
Iniisip ni Hades na hindi makakatulong ang kanyang mga kapatid dahil ang mga pinuno ng Lats at Neutral ay galit sa kanya. Ngunit binanggit niya na malapit nang masira ang sarili ni George at maayos din ang lahat kahit wala silang gawin. Tumalikod siya upang umalis, ngunit binagsak siya ni Jill at sinabi ang kailangan niyang kausapin ang kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag ni Jill na hinahanap siya ni Laird dahil nag-aalala ito para sa kanya. Sa wakas, inamin ni Laird na masaya siyang ligtas si Hades. Alam ni Hades na may nakababatang kapatid si Laird sa palasyo, kaya't binalaan niya itong mag-ingat dahil maaaring mapahamak ito ni George. Nangako si Alensia na magpapanggap na hindi niya nakita si Hades, ngunit masaya siyang ligtas ito, napagtantong inaalagaan siya ni Jill. Napagtanto ni Laird na asawa ni Hades si Jill, tinanong niya si Hades kung nakipagkasundo ito ng kakaibang deal sa kanya. Ipinaliwanag ni Jill na hindi siya pinilit magpakasal kay Hades, idinagdag na gagawin niyang masaya ito. Labis na natuwa si Laird sa narinig, ngunit napansin niyang mukha ng mapatla si Hades. Tinulungan siya ni Camilla at Zeke upang makabawi. Sinabi ni Hades kay Jill na oras na upang umuwi, ngunit pinaalala niya sa kanyang mga kapatid na tulungan siya. Ipinaalala niya na sila rin ay mga mamamayan ng imperyo, kaya't hindi nila dapat hayaang pamunuan ni George ang imperyo bilang isang peking emperor. Tumanggi si Alensia, sinabing nasa komplikadong sitwasyon siya. Tinawag niyang hanggal si Jill sa kanyang ginagawa, ngunit tinanong ni Jill si Alensia kung ano ang mangyayari kung malaman ng lahat na si Hades ay isang neutral. Bigla siyang sumugod at nirestrain si Alensia, habang hinostage ni Zeke si Laird, tinatakot itong papatayin kung kumilos pa ito. Sinabi ni Jill kay Alensia na kailangan niyang pumili ng panig, ngunit biglang kumatok ang isang knight sa pinto, sinasabing may emergency. Agad na ninakaw ni Alensia ang kutsilyo mula kay Jill at sinabing siya na ang haharap sa knight. Inutusan ni Jill sina Camilla at Zeke na itago si Hades. Ipinahayag ng knight na sinusunog ni George ang bayan matapos makatanggap ng ulat na si Hades ay nagtatago roon. Tinawag ni George ang mga dragon, sinasabing tutulungan niya ang mga sibilyan, at nagpa siya ang kanyang mga kapatid na sumama sa kanya. Lumipad ang lahat patungo sa bayan at nakita nila ang malaking apoy. Nangako si Hades na aasikasuhin ang problema at inutusan si Rave na tumulong. Gumamit ang dragon ng tubig upang patayin ang apoy, at nagulat ang lahat dahil hindi nila alam na kaya ng mga dragon na pawiin ang apoy. Napagtanto ni Alensia na ginamit ni Hades ang kanyang kapangyarihan bilang Dragon Emperor. Matapos mapatay ang apoy, inasikaso ng lahat ang mga nasugatan. Binanggit ni Laird na inatake sila ng personal na bantay ng Emperor, ngunit nakaligtas ang mga taga-nayon dahil agad silang nailikas. Natutuwa si Hades na walang nasawi, ngunit nalungkot siya dahil nasira ang mga bahay ng mga tao. Ipinaliwanag ni Laird na tinutulungan ni Alensia ang mga taga-nayon na makahanap ng matutuluyan. Gusto ni Laird na tulungan si Hades gamit ang kanyang Dragon Knight Company, ngunit alam ni Hades na tatutol si Duke Lat sa desisyong ito. Gayunpaman, sinabi ni Laird na wala siyang pakialam, idinagdag na hindi niya sinisisi si Hades sa pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, sinabi niyang kamumuhian niya si Hades kung hindi siya magiging mabuting emperor. Biglang sumali si Alensia sa usapan at sinabi kay Hades na may nais siyang ipakilala. Ipinaliwanag niyang ang taong ito ay humingi ng tulong sa kanya. Nang ibunyag niya kung sino ito, nalaman nilang si Ferris, ang unang prinsesa ng Kotos. Ipinaliwanag ni Alensia na nais ni Ferris ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga bansa, kaya't nais niyang maging fiancé ni Hades. Tutol si Hades sa ideya, at hindi makapaniwala si Jill na nais ni Ferris na pakasalan si Hades. Matapos iyon, naghanda silang makipagkita kay Ferris, ngunit ipinahayag ni Hades na hindi niya kailanman papalitan si Jill dahil siya lamang ang karapat-dapat na maging dragon consort. Dumating si Ferris kasama si Lawrence, na ibinunyag bilang kanyang attendant. Binati ni Ferris ang lahat, sinasabing alam niyang nais ni Gerard na pakasalan si Jill, ngunit tumakas si Jill mula sa kanya. Binanggit ni Ferris na nais niyang makita sina Jill at Hades na magkasama, iniisip na maaaring maging kapatid niya si Jill kapag ikinasal siya kay Hades. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hades na hinding-hindi niya papakasalan si Ferris dahil siya ay isang inapo ng Goddess Kratos, na nangangahulugang magiging sisidlan siya ng Diyosa kapag umabot na siya sa edad na 14. Sinabi ni Ferris na mayroon pa siyang 6 na taon bago makontrol ng Diyosa ang kanyang katawan. Idinagdag niyang nais niyang resolbahin ang alitan sa pagitan ni Kratos at R. Inamin niya na siya lamang ang nagdesisyon na pakasalan si Hades, at sinabi niyang naghintay siya na umalis si Gerard bago siya tumakas mula sa kanilang bansa. Iniisip niyang hinahanap na siya ngayon ni Gerard. Sinabi ng kapatid ni Ferris na maaaring tumutulong si Gerard kay George,
ngunit ipinaliwanag ni Ferris na hindi kailanman papayagan ni Gerard na magpakasal siya sa isang taong nasa ganitong kalagayan. Naisip niyang iiwan ni Gerard si George kung tatanggapin ni Hades na pakasalan siya. Alensia ay sumang-ayon na tutulungan si Hades kung tatanggapin nito ang alok ni Ferris. Ngunit mariing tumanggi si Hades sa kasal at naghanda siyang umalis. Gayunpaman, sinabi ni Lawrence na naglabas na ng proklamasyon ang mga puwersa ng imperyo tungkol sa sunog. Ipinaliwanag niya na ang mga maharlikang naapektuhan ng kanilang mga lupain ay magiging desperado at magsisimulang hanapin si Hades. Iminungkahi niya na gumawa na ng hakbang sa lalong madaling panahon. Naintindihan ni Jill ang punto ni Lawrence, kaya sinabi niyang tanggapin ni Hades ang alok ni Ferris. Nagalit si Hades at iniisip na ibinebenta siya ni Jill kay Ferris, ngunit pinakalma siya ni Jill, sinasabing kailangan lamang niyang bawiin ang kasunduan bago pa ito mauwi sa kasal. Sinabi ni Jill kay Ferris na hindi niya hahayaan ang sinuman na makuha si Hades, kaya't napagtanto ni Ferris na mahal ni Jill si Hades. Sa puntong iyon, sinabi ni Ferris na lalo pang nagiging interesante ang mga bagay. Binanggit ni Ferris na maaaring magalit si Gerard, iniisip na baka isipin nitong hostage siya. Sinabi ni Jill na kumbinsihin niya si Gerard na hindi ito totoo, ipinaalala sa kanya ang kanilang layunin na makamit ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga bansa. Pagkatapos nito, inutusan ni Jill si Lawrence na ayusin ang mga plano, at umalis si Ferris. Habang lumilipas ang araw, biglang bumagsak si Hades. Tumulong ang lahat upang makabawi siya, sinabi niya na ayaw niyang pakasalan si Ferris. Sa tono ng pagbibiro, sinabi ni Jill na paparusahan niya si Hades kung manloloko ito sa kanya. Nang papaalis na siya, nangako si Hades na magluluto ng masasarap na pagkain para sa kanya, kaya sinabi ni Jill na inaabangan niya ang mga pagkain. Makalipas ang ilang araw, nakita si Hades na nagtatrabaho bilang isang head chef sa barracks. Ang kanyang mga kapatid ay tumutulong sa kanya na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dumating si Reard at nagulat sa hilig ni Hades sa pagluluto. Ipinaliwanag ni Hades na ginagawa lamang niya ito upang maging abala, iniisip na baka mag-isip si Jill na nanloloko siya kung wala siyang ginagawa. Sumali rin si Alensia sa usapan, sinasabing nakipag-ugnayan siya kay Visel at ibinalitang nag-aalala ito kay Hades. Sinabi niyang ligtas ang nakababatang kapatid ni Reard at idinagdag na kailangang isagawa ang kanilang susunod na hakbang ng lihim. Binanggit niya na susuportahan sila ni Visel, ngunit may alinlangan si Reard, iniisip na hindi mapagkakatiwalaan si Visel dahil siya'y nakatakdang ikasal sa anak na babae ni George. Nakita si Jill kasama si Lawrence, na binanggit na nakipag-ugnayan sila kay Visel at nangako itong titipunin ang kanyang mga sundalo upang pilitin si George na sumuko. Ngunit iniisip ni Jill na maaaring ipagkanulo sila ni Visel, at napagtanto ni Lawrence na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang mga kapatid ni Hades. Sinabi ni Lawrence na interesado siyang malaman ang tungkol sa kanya, kaya't nangako si Jill na sasabihin ang kanyang lihim kung magtatrabaho si Lawrence para sa kanya. Gayunpaman, alam niyang hindi ito maaari, kaya't tumanggi siyang magsabi ng anuman. Napansin ni Lawrence na nakasuot si Jill ng panlalaking damit at inisip na binubuli siya ng Dragon Knights. Sinabi niya kay Jill na iulat ito kay Hades, ngunit ayaw ni Jill na idamay si Hades dahil alam niyang mag-overreact ito at magiging mahirap pakalmayin. Nagpasya si Lawrence na gawin ng paglalaba ngunit nagtaka kung maaaring hiramin si Zeke upang turuan ng leksyon ang mga nananakot kay Jill. Kinagabihan, umuwi si Jill at nakita si Hades na umiiyak, iniisip na may relasyon siya kay Lawrence. Sinabi ni Jill na maipapaliwanag niya ang lahat, ngunit tumanggi si Hades na makinig at pumasok sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Jill na wala siyang relasyon kay Lawrence at sinabing handa siyang parusahan dahil gagawin din niya iyon kung niloko siya ni Hades. Naisip ni Jill kung ano ang gagawin niya kung malamang binubuli si Hades at binanggit na ang pagpatay ang tanging solusyon. Nagulat si Hades at tinanong kung bakit niya iyon nasabi. Nagpasya siyang makinig kay Jill, sinasabing nais niyang marinig ang buong kwento mula sa kanya at nangako siyang magpapakalma habang nakikinig. Ipinahayag ni Jill na binubuli siya ng Dragon Knights, ngunit nagalit si Hades, iniisip na ang pagpatay ang tanging solusyon. Pinigilan siya ng lahat habang siya'y nagiging balisa. Sinabi ni Alensia na nakatanggap siya ng liham mula kay Visel, na sumang-ayon na makipagkita sa kanila upang ibigay ang kanyang mga tropa. Ipinaliwanag niyang ang mga tropa ni Visel ay binubuo ng infantry at cavalry, kaya't hindi nila maaaring gamitin ang Dragon Knights upang makipagkita dahil makakaakit ito ng masyadong maraming atensyon. Sinabi ni Reard na mapapahamak sila kung malalaman ni George ang kanilang pulong at atakihin sila gamit ang kanyang mga dragon. Kaya't nagpasya si Hades na sumama sa kanila, sinasabing kaya niyang protektahan sila sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga dragon. Nais sumama ni Reard, ipinaliwanag niyang alam niya kung paano hawakan ang mga dragon.
Nagpasya si Alensya na manatili dahil maaaring maging kainahinala kay George kung iiwan niya ang neutral. Sinabi niyang maglalakbay sila sakay ng mga kabayo at ipinaliwanag na ang handover point ay 2 araw ang layo. Binigyang diin niya na maging maingat sila at bumalik ng ligtas. Umalis si Hades kasama ang iba pa, at tinanong ni Camila si Lawrence tungkol sa direksyon. Ipinaliwanag ni Lawrence na may rotonda sa daan at iniutos niya kay Zeke na mauna upang mag-scout. Bumalik si Zeke at sinabi niyang malinaw ang daan, ngunit nagtaka si Lawrence kung bakit nagmula siya sa maling direksyon. Inamin ni Zeke na naligaw siya, kaya't napagtanto ni Lawrence na isa itong hanggal. Nagsimula silang magtalo ni Camila, sinasabing tingnan niya ang paligid ng kagubatan, ngunit tumanggi si Camila. Kaya't pinilit ni Zeke si Lawrence na samahan siya sa pag-scout sa lugar. Iniisip ni Hades na magkasundo sila, kaya't sinabi niyang sumama si Jill sa kanila. Iniisip na nais nitong makasama si Lawrence dahil pinili niya ito bilang kanilang gabay. Ngunit ipinaliwanag ni Jill na ang mga usap-usapan tungkol sa relasyon nila ni Lawrence ay ginawa lamang upang iliga ang kalaban. Naniniwala si Hades sa kanya, ngunit nananatili siyang kaina-hinala kay Lawrence. Pinagsabihan siya ni Reard na magpakabait, ipinaalala sa kanya na nanunood ang kanyang mga tauhan. Binanggit ni Jill na naiinggit siya dahil maganda ang relasyon ni Hades sa kanyang kapatid. Tinanong ni Camila si Jill tungkol kay Lawrence, sinasabing mukhang interesado ito sa kanya, kaya't naiintindihan niya kung bakit naiinis si Hades. Idinagdag ni Camila na maaaring isang bitag ang kahulugan ng kilos ni Lawrence, kaya't nagtataka siya kung bakit pinili ni Jill si Lawrence bilang gabay nila dahil kainahinala siya sa lahat. Ipinaliwanag ni Jill na nagtatrabaho si Lawrence sa ilalim ni Gerard dahil nais niyang iligtas ang kanyang kapatid na dinala sa loobang palasyo ng Southern King ng Kratos. Alam ni Camila na ang Southern King ay may masamang reputasyon dahil mahilig itong magpakasaya sa kanyang loobang palasyo, kaya't naaawa siya kay Lawrence. Alam nilang kontrolado si Lawrence ni Gerard, ngunit iniisip ni Jill na tutulungan sila ni Lawrence kung madamay siya sa kanilang gulo. Napagtanto ni Camila na balak ni Jill na pumanig si Lawrence sa kanila, kaya't sinabi niyang dapat mas maaga niya itong sinabi. Gayunpaman, masaya si Camila na nauunawaan na niya ang nangyayari. Iniisip ni Hades na kahanga-hanga si Jill dahil laging isinasaalang-alang nito ang lahat kapag gumagawa ng plano. Tinanong ni Jill kung hindi ba siya nag-aalala na maaaring magkamali siya ng desisyon. Ipinaliwanag ni Hades na hindi siya nag-aalala dahil handa siyang wasakin ang mga traidor na humaharang sa kanilang daan. Napagtanto ni Jill na inaasahan ni Hades ang posibilidad ng pagtataksil, kaya't determinado siyang manatili sa tabi nito upang hindi ito kailanman mag-isa. Kinagabihan, nakita sina Camila at Zeke sa kanilang kampo nang sumali sa kanila si Lawrence. Sinabi ni Lawrence na maaaring patungo sila sa isang bitag. Iniisip niyang mayroong isang tao mula sa neutral na nagpaplanong hulihin si Hades upang mapasuko ang lahat ng nasa panig nito. Gayunpaman, alam ni Lawrence na lalaban si Jill para kay Hades hanggang sa huli. Nagmungkahi siya ng isang porma sayon sakaling sila'y maipit sa isang bitag upang makaligtas ang Emperor. Tinanong ni Lawrence kung may sinabi si Jill tungkol sa kanya. Sinabi ni Camila na nabanggit ni Jill ang tungkol sa kanyang kapatid. Nagtanong si Zeke kung ligtas ang kapatid ni Lawrence. Inihayag ni Lawrence na nakakatanggap siya ng mga sulat mula sa kanyang kapatid, kaya't alam niyang ligtas ito dahil hindi ito interesado sa kanya ang Southern King. Biglang naramdaman ni Lawrence na may paparating, kaya sinabihan niya ang lahat na manahimik. 3 dragons ang lumipad sa itaas nila, nagtanong si Camila kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Lawrence na wala siyang ideya. Ipinaliwanag niyang wala silang magagawa at iniisip niyang ligtas ang neutral dahil walang mangangahas na umatake sa kanila habang naroon si Ferris. Nag-isip siya ng plano, sinabing dapat magtago ang lahat malapit sa isang dragon's nest sakaling may mangyari. Sinabi niyang dapat ipaalam ni Zeke kay Jill ang plano. Nagtaka si Zeke kung ano ang balak ni Lawrence dahil alam niyang nagtatrabaho ito para kay Kratos. Ipinaliwanag ni Lawrence na nais niyang manalo sila dahil ang pagtulong sa kanila ay para rin sa kanyang interes. Idinagdag niya na nakakalungkot dahil walang sumusuporta kay Jill, gayong may potensyal itong maging isang war god. Alam ni Zeke na gusto ni Lawrence si Jill, kaya inamin niya ito. Nagtanong siya kung bakit mahal ni Jill si Hades, ngunit sinabi ni Camila na huwag na niyang isipin iyon dahil lalo lang siyang manghihina. Binanggit ni Lawrence na mararating nila ang handover point kinabukasan at nagpasya siyang matulog. Napansin ni Camila na mabuti siyang tao ngunit iniisip pa rin niyang patayin ito dahil nakikita niya itong banta. Kinabukasan, nakita nila ang isang tuyong ilog, ipinaliwanag ni Lawrence na nagtayo ng pugad ang mga dragons sa upstream kaya tinambakan ng mga bato ang tubig, dahilan upang matuyo ang ilog. Binanggit ni Reard na ang dragon's nest ay isang sagradong lugar kaya't bawal itong pasukin.
Sinabi ni Lawrence na huwag mag-alala dahil ang meeting place ay malapit lamang. Naalala ni Jill na sinabi sa kanya ni Hades na bawal siyang pumasok sa nest. Ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya papatayin ng mga dragons dahil poprotektahan siya ni Rave. Binanggit ni Jill na gusto niyang pumunta sa isang pugad dahil nais niyang makahanap ng isang golden-eyed black dragon. Biglang nakita nila si Alensia na lumilipad sa itaas, kaya nagtaka sila dahil dapat nananatili ito sa neutral. Sinabihan ni Reard ang lahat na bumaba sa kanilang mga kabayo dahil maaaring mataranta ang mga ito kapag nakita ang mga dragons. Nagpa siya si Jill na kausapin si Alensia upang malaman ang nangyayari, ngunit bigla siyang ginawang hostage nito. Napaligiran ng mga Dragon Knights ang iba pa, at napagtanto nilang sila'y ipinagkanulo. Biglang lumabas si George at inutusan ng kanyang mga tauhan na hulihin si Hades. Nagtaka si Jill kung bakit ipinagkanulo ni Alensia ang kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag ni Alensia na nangako si George na hindi sasaktan ng lahat kung isusuko niya si Hades. Ginamit ni Hades ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang mga knights, sinasabing minamaliit siya ng mga ito. Sinabihan ni Reard ang lahat na protektahan siya, at napagtanto ni Hades na loyal sa kanya ang kanyang kapatid. Sinabi niyang tumakas ang lahat at napansin niyang himala na hindi siya ipinagkanulo ni Reard. Habang naghahanda siyang lumaban, ipinaalala ni Rave na hindi pa siya ganap na nakabawi. Ngunit ipinilit ni Hades na kaya niyang talunin ang kanyang mga kaaway at nagsummon siya ng isang malaking buhawi na nagtaboy sa mga knights. Sinubukan niyang kontrolin si Rosa, ngunit pinigilan siya ni Alensia. Inakala ni George na nauubusan na siya ng magic kaya inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit madaling natalo ni Hades ang mga ito. Inatake niya si George, na napagtantong isa siyang halimaw. Lumapit siya kay Alensia at muntik na siyang patayin, ngunit pinigilan siya ni Jill, sinasabing dapat na niyang itigil ang labanan dahil alam niyang nasa hangganan na si Hades. Bigla siyang bumagsak at hinayla ni George si Jill, sinasabing hindi na siya kailangan. Ipinaalala ni Alensia kay George ang kanyang pangako na huwag saktan ang lahat, ngunit iniutos niya sa kanyang dragon na sunugin sila at nagdiwang sa kanyang tagumpay. Habang nag-aalala si Reard kung patay na si Jill, sinabi ni Camilla na kailangan nilang tumakas. Alam niya na buhay pa si Jill, at sinabi ito ni Lawrence, inuutusan silang sundin ang kanyang plano. Sinabi ni Camilla kay Reard na kailangan nilang tumakas. Alam niyang buhay pa si Jill, at sumang-ayon si Lawrence, sinabing sundin nila ang kanyang plano. Ngunit biglang napaligiran sila ng mga knights, dito lumabas si Sai, dala ang higanteng stuffed toy na tinatawag na Emperor Bear, na sumire sa mga knights gamit ang kanyang laser eyes. Pagkatapos nito, nakita si George na kausap si Alan, na iniisip na buhay pa si Jill dahil hindi nakita ang katawan nito. Ngunit kumbinsido si George na patay na ito dahil nasunog ito ng Dragonfire. Sinabi niyang ang natitirang hakbang na lang ay alisin si Hades. Samantala, nagising si Jill sa loob ng Dragon's Nest at nalito, nagtatanong kung bakit lumulutang ang tubig. Isang Black Dragon ang bumati sa kanya, tinanong kung siya ang Dragon Consort. Ipinaliwanag ng Dragon na dinala siya roon dahil isang Red Dragon ang gustong iligtas siya. Napagtanto ni Jill na wala namang espesyal sa kanya, kaya't nauunawaan niya kung bakit hindi siya gusto ng mga Red Dragons. Nagpakilala si Jill, ngunit biglang siyang inatake ng Dragon, kaya tumakbo siya upang magtago. Nagtaka siya kung bakit sinusubukang patayin siya ng dragon. Ipinaliwanag ng dragon na hindi siya karapat-dapat maging dragon consort dahil isa lamang siyang ordinaryong babae. Iniisip ng dragon na hindi napipisa ang itlog dahil pinili ni Hades si Jill bilang asawa nito. Hindi alam ni Jill kung ano ang ibig sabihin ng dragon. Habang iniiwasan ang mga atake, nakita niya ang mga basag na itlog sa lupa at napagtantong puno ang mga ito ng magic. Samantala, ang grupo ni Rave ay nagtago sa isang kuweba. Napansin ni Lawrence na tumigil na ang knight sa paghabol sa kanila. Iniisip niyang napilitang umatras ang mga ito dahil sa Emperor Bear. Sinabi ni Reard na si Hades lang ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Nagpa siya silang magpalipas ng gabi doon, ngunit nag-aalala sila kung ano ang gagawin nila sa susunod. Alam nilang hindi sila maaaring bumalik sa neutral upang kunin ang kanilang mga dragons dahil ipinagkanulo sila ni Alensia. Tinanong ni Camilla si Reard kung kaya niyang tawagin ang mga dragons, ngunit ipinaliwanag niyang imposible ito kung masama ang mood ng mga ito. Samantala, nagising si Hades at napagtantong nakakulong siya. Nabahala si Alensia dahil hindi ito kumakain, ngunit ipinaliwanag ni Hades na hindi na yun mahalaga dahil alam niyang malapit na siyang mahatulan ng kamatayan. Inamin ni Alensia na nagtatrabaho siya kasama si Vile upang kumbinsihin si George na hayaan si Hades na mamuhay bilang isang normal na tao. Ngunit alam ni Hades na hindi yun mangyayari dahil siya ang Dragon Emperor.
Bumalik tayo kay Jill habang sinasabi ng dragon na hindi siya karapat-dapat maging dragon consort dahil nasil ang kanyang magic ng Diyosa. Napagtanto niyang ang espada ni George ay ginawa mula sa Sacred Spear. Natuwa siya sa pagtuklas na isinakripisyo ng Diyosa ang kanyang katawan upang maging peking heavenly sword. Sinabi ni Jill na ililigtas niya si Hades, ngunit sinubukan siyang sunugin ng dragon kaya't mabilis siyang tumalon palayo. Ginamit niya ang eggshell upang saksakin ang kanyang braso, dahilan upang damaloy ang magic sa kanyang katawan. Sinugod niya ang ulo ng dragon at nataman ito, dahilan upang bumagsak. Napansin niya ang isang itim na itlog, at ipinaliwanag ng dragon na tuwing ipinapanganak ang isang emperor, lumilitaw ang itlog ng isang golden-eyed black dragon. Ang puso ng emperor ang nagbibigay ng bagong no dito, at dapat itong mapisa matapos ang 10 taon. Ngunit wala pa rin itong reaksyon, at natatakot ang dragon na baka maging halimaw ito kung mamamatay si Hades bago ito mapisa. Hinawakan ni Jill ang itlog, dahilan upang ito ay gumalaw. Hindi makapaniwala ang dragon na tumugon ito kay Jill. Ibinunyag ng dragon na matagal na niyang hinihintay ang pagpisang ito dahil nais niyang pakasalan ang golden-eyed black dragon. Napagtanto ni Jill na malungkot ang dragon at humingi siya ng paumanhin sa pagtama dito. Humingi rin ng paumanhin ang dragon sa kanyang ugali, inamin niyang nawalan siya ng kontrol dahil sa kanyang pagkadismaya na hindi pa rin napipisa ang itlog. Inamin din niyang wala siyang nagawa sa buong buhay niya kundi maghintay para sa itlog. Sinabi ni Jill na kailangan nilang iligtas si Hades, at dapat na manatiling ligtas ang itlog sa pugad. Nag-alala ang dragon para sa itlog, ngunit nagbigay ito ng senyales, at napagtanto ni Jill na nakikinig ito sa kanila. Sinabihan niya ang itlog na mapipilitan itong maiwan kung hindi ito mapipisa, dahilan upang ito'y maging determinado. Pumayag ang dragon na tulungan si Jill, sinabing maaari siyang sumakay sa likod nito bilang pagkilala sa kanya bilang dragon consort. Lumipad ang dragon habang sinabi ni Jill na dalhin siya sa kanyang mga kaibigan. Formal siyang nagpakilala sa dragon, at inamin ng dragon na wala itong pangalan. Tinanong siya ni Jill kung maaari ba niyang tawagin itong Stake, ngunit tumanggi ang dragon dahil katawa-tawa raw ang pangalan. Samantala, si Hades ay nag-iisip kung bakit pinigilan siya ni Jill na patayin si Alensia. Sinabi ni Alensia na marahil ay naawa si Jill kay Hades, at ayaw nitong pumatay ng sariling kapatid. Ngunit inamin ni Alensia na nararapat siyang mamatay, sinabing nais niyang tapusin ni Jill ang kanyang buhay dahil isa siyang masamang kapatid. Humingi siya ng paumanhin kay Hades dahil sa kanyang pagtataksil. Samantala, ang grupo ni Richard sa kuweba ay napagtantong paubos na ang kanilang pagkain. Biglang nakita nila si Jill na nakasakay sa Black Dragon, dala rin nito ang kanilang mga dragons. Ipinaliwanag ni Jill na tinawag ng Black Dragon ang kanilang mga dragons dahil sinabi niya rito ang tungkol kay Rerd. Nagpasalamat si Rerd kay Jill sa pagtulong, at sinabing may magalang itong ugali. Nagulat ang lahat nang magsalita ang Black Dragon, at napagtanto nilang may kakayahan itong magsalita. Dumating si Sai kasama ang Emperor Bear, at natuwa si Jill na makita ito. Ngunit napansin niyang nasa masamang kondisyon ang Emperor Bear kaya't kailangan ni Hades upang ayusin ito. Sinabi niya kay Lawrence na gumawa ng plano, at iminungkahi ni Lawrence na panahon na para umatake. Sinabi niyang kaya nilang iligtas si Hades kung magtutulungan sila. Isang night ang nagulat kay Alensia na inaatake sila ng isang Black Dragon, at narinig ito ni Hades. Napagtanto ni Rave na tinanggap na si Jill bilang isang ganap na dragon consort. Sumakay si Jill kasama ang iba pa habang ipinaliwanag ni Lawrence ang kanilang plano, sinasabing kailangan nilang iligtas si Hades bago dumating ang mga reinforcements. Dinistract ni Rerd ang mga knights habang hinahanap ni Jill ang karwahe ni Hades. Bigla siyang inatake ni Alensia, itinulak siya palayo gamit ang sipa. Inutusan ni Alensia ang kanyang dragon na tumakas kasama si Hades, ngunit napagtanto niyang ang karwahe ni Hades ay may anti-dragon magic na pumipigil sa dragon na gumalaw. Napansin ni Lawrence na nasa panganib si Jill, kaya inutusan niya sina Zeke at Camilla na protektahan ang Black Dragon habang nakikipaglaban si Jill kay Alensia. Humanga si Alensia sa kakayahan ni Jill na makipagsabayan kahit na sealed ang kanyang magic. Sinira ni Alensia ang espada ni Jill at sinabing umatras na siya, idinagdag na kaya niyang iligtas si Hades. Ngunit hindi naniniwala si Jill, tinanong niya kung bakit siya ipinagkanulo. Nanganganib na si Jill nang biglang dumating si Rerd upang iligtas siya. Sinabi ni Rerd na gusto niyang malaman kung bakit ipinagkanulo sila ni Alensia dahil hindi niya akalaing iiwan nito ang kanilang mga kapatid. Sinabi ni Alensia na sumama na siya sa kanya, ngunit iginiit ni Rerd na si Hades ang kanyang emperor. Ipinaalala ni Alensia na ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na babae ang nakataya, ngunit iniisip ni Rerd na tinatakot lang siya ni Alensia. Sinabi niya na hindi ito umaakto bilang isang miyembro ng Imperial Family.
Biglang napansin ni Alensya na aatakehin si Rerd kaya iniligtas niya ito. Dumating si George at tinanong si Alensya kung bakit hindi niya pinatay si Rerd. Napagtanto niyang buhay pa si Jill kaya naghanda siyang patayin ito. Ngunit hinarang siya ni Rerd, sinabing hindi siya karapat-dapat na mamuno sa Empire, at sinugod siya. Madaling natalo ni George si Rerd, nangako si Alensya na siya na ang bahala kay Rerd, ngunit napagtanto ni George na nililin lang siya nito. Alam niyang sinasadya ni Alensya na pabagalin ang kanilang biyahe papuntang Kabisera, kaya iniisip niyang sinusubukan nitong tulungan si Hades na makatakas. Nagpa siya si George na sabihin kay Rerd ang katotohanan tungkol sa Imperial Family. Sinabi niyang nakahanap siya ng isang scroll sa kwarto ng kanilang nakatatandang kapatid. Binasa ito ni Rerd habang ipinaliwanag ni George na hindi si Hades ang anak ng kanilang kapatid dahil nagkaroon ng relasyon ng kanyang ina sa isang guard bago ito ipinanganak. Hindi makapaniwala si Rerd, na pagtantong hindi karapat-dapat si Hades na maging emperor, at nabagsak siya sa kawalang pag-asa. Naalala niyang hindi pala sila tunay na magkapatid, kaya iniisip niyang dapat malaman ng publiko ang katotohanan. Ngunit sinabi ni George na mas madali kung papatayin na lang nila si Hades upang siya ang maging tunay na emperor. Sinabi ni Alensya na hindi alam ni Hades ang katotohanan, kaya maaaring maresolba ang problema nang hindi nagdudulot ng kaguluhan. Ngunit nagdesisyon si George na patayin si Hades, pinigilan siya ni Jill, sinabing dapat muna siyang kausapin si Hades. Ngunit iginiit ni George na hindi kayang kausapin si Hades dahil ang kanyang pag-iral ay nagdadala ng kaguluhan sa Empire. Naniniwala siyang mas mabuting wala na si Hades sa mundo. Biglang sumabog ang karwahe, at napagtanto ng lahat na sumali na sa laban si Hades. Ibinunyag ni Hades na narinig niya ang lahat at nagbanta siyang papatayin silang lahat. Sinabi niyang may plano siyang gawing masaya ang lahat, ngunit napagtanto niyang puro sila traidor. Inatake siya ni George gamit ang kanyang espada, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ngunit hindi ito umubra, at hindi makapaniwala si George kung paano ito nakaligtas gayong dapat ay sealed ang kanyang magic. Tinawag ni George na halimaw si Hades, ngunit ipinaliwanag ni Hades na mas masahol sila dahil ginagamit nila ang lahat bilang dahilan upang mapatalsik siya. Nagpa siya si Hades na patayin silang lahat at inatake sila gamit ang kanyang magic, dahilan upang sila'y mawalan ng malay. Habang naghahanda siyang tapusin sila, sinubukang pigilan siya ni Jill. Ipinaliwanag ni Hades na lahat sila ay nararapat mamatay dahil pinahirapan nila ang kanyang buhay. Napagtanto ni Jill na nagsisimula ng maging ang Mad Emperor si Hades, tulad ng nakita niya sa hinaharap. Sinabi niya kay Hades na magdadala siya ng 10 anak para sa kanya, kaya't bigla siyang huminto sa pag-atake. Nagulat si Hades at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jill na maaari nilang ipakasal si Rerd sa isa sa kanilang mga anak na babae, habang si Alensya naman ay mapapangasawa ang isa sa kanilang mga anak na lalaki, upang maging bahagi pa rin sila ng Imperial Family. Sinabi niya kay Hades na huwag itong sumuko sa kanila dahil maaari pa rin silang maging isang pamilya kahit hindi sila magkadugo. Dagdag pa niya, gagawin niya ang lahat upang mapasaya si Hades. Sa sobrang tuwa ni Hades, sinabi niyang kahanga-hanga si Jill. Biglang lumitaw ang kanyang Heavenly Sword, at napagtanto ni Jill na bumalik na si R. Gayunpaman, determinado pa rin si George na patayin siya. Ngunit nagpa siya si Hades na parusahan si George sa pag-aangkin ng kanyang titulo. Sinabi niya kay George na sumuko ito kung nais nitong mahatulan bilang royalty, ngunit nagbanta rin siyang wawasakin ito kung ipagpapatuloy ang laban gamit ang peking Heavenly Sword. Sa kabila ng lahat, nais pa ring patayin ni George si Hades. Biglang hamarang si Rerd, sinasabing sinusubukan ni Hades na kilalanin sila bilang bahagi ng Imperial Family. Ngunit iginiit ni George na ipagkakanulo lamang sila ni Hades, kaya't hindi sila dapat magtiwala sa kanya. Sinabi naman ni Alensya na nagtitiwala siya kay Hades, at naniniwala siyang isang dakilang emperor ito dahil pinatawad sila kahit naging makasarili sila. Biglang may naganap na pagsabog, at lumitaw ang Black Dragon kasama ang iba pa upang palibutan si George. Pinilit nila itong sumuko, ngunit bigla siyang nagwala at nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Napagtanto ng lahat na kinakain ng peking Heavenly Sword si George. Naging isang halimaw si George at sinabi niyang papatayin niya si Hades upang protektahan ang kanyang pamilya, iniisip na dapat silang parusahan sa kanyang mga nagawa. Nilunok ni George ang peking Heavenly Sword at naghanda siyang sunugin ang lahat. Ngunit pinigilan siya ng Black Dragon at kinagat ang kanyang pakpak. Napilitang umatras si George at lumipad papuntang Kabisera. Naisip ni Jill na habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Hades. Sinabi nitong siya na ang bahala kay George at inutusan ang Black Dragon na tulungan si Jill sa pagliligtas ng mga sibilyan. Ipinaalala ni Hades na hindi pa bumabalik ang magic ni Jill kaya hindi siya dapat lumaban kay George.
Gamit ang kapangyarihan ni R, nag-teleport si Hades papunta sa kabisera. Sa kabisera, nagwala si George, sinasabing lalabanan niya ang Diyosa. Sinubukan niyang atakehin si Hades gamit ang kanyang energy beams, ngunit naputol ito ni Hades gamit ang kanyang espada. Sinabi ni Hades na hinahangaan niya ang tapang ni George para protektahan ang kanyang pamilya, kaya't nagpasya siyang atakehin ito ng buong lakas. Minsang iwas-iwas ni Hades ang kanyang espada, tumama ito kay George at agad siyang napatay. Sa isang iglap, nawala ang kadiliman habang lumiwanag ang paligid. Pagkalipas ng kalahating buwan, napansin ni Jill na hindi pa rin bumabalik ang kanyang magic. Sinabi ni Zeke na kailangan lang niya itong hintayin, ngunit ipinaliwanag ni Camilla na nasira na ang pekeng Heavenly Sword, kaya dapat na unseal na ang magic ni Jill matapos matalo si George. Dumating si Hades kasama si Reard, na halatang masama ang loob dahil hindi siya tinatawag ni Hades na "Kuya". Sinabi ni Alencia kay Reard na huwag niyang pilitin si Hades, dahil hindi siya nararapat magsalita ng ganoon sa Emperor. Ngunit sinabi ni Reard na hindi sila dapat matakot kay Hades dahil nakababata lamang ito nilang kapatid. Napagtanto ng lahat na may punto siya, tinawag ni Hades si Reard na "Kuya", at natawa ito ng malakas, masayang-masaya dahil sa wakas ay kinilala na siya ni Hades bilang mas nakatataas. Ngunit bigla siyang naubo mula sa sobrang pagtawa, binigyan ni Alencia ng tubig si Reard habang sinabi ni Jill na bantayan niya si Hades sa panahon ng parada. Ipinaliwanag ni Jill na hindi siya dadalo dahil hindi rin naman siya makakakita ng maayos dahil sa kanyang pagiging maliit. Pero sinabi niyang malapit na siyang tumangkad, biglang naging emosyonal si Hades nang ma-realize niyang nalampasan niya ang kaarawan ni Jill. Sinabi niyang kakanselahin niya ang parada para magkaroon sila ng birthday party para kay Jill, pero tutol ang lahat sa ideyang ito. Sinabi ni Hades na magbibitiw na siya bilang Emperor kung hindi nila siya papayagan, kaya't sinubukan nilang pasayahin siya. Pinayuhan siya ng lahat na pwede nilang ipagdiwang ang kaarawan ni Jill pagkatapos ng parada. Nabanggit ni Jill na excited siya para dito, sinabing gumawa siya ng malaking cake para sa kanya. Nangako si Hades na gagawin niya ang lahat para mapasaya siya. Nagdesisyon ng iba na bumili ng regalo para kay Jill, pero nabanggit ni Zeke na hindi niya mahanap si Lawrence. Ipinahayag ni Alencia na naatasan si Lawrence na bantayan si Ferris sa pagbabalik nito sa kanilang lugar. Sinabi niyang paalis na sila, pero nag-request si Jill kay Hades. Gamit ang kapangyarihan ni Rave, nag-teleport si Jill papunta sa harbor. Sinabi ni Rave na oras na para makipagkita kay Sphere, pero inamin ni Jill na nagsinungaling siya kay Hades dahil may gusto siyang alamin. Nakipagkita siya kay Ferris, na nagkwento tungkol kay George. Sinabi nitong narinig niya ang balita na nakipag-alyansa si George kay Hades upang labanan ng isang halimaw sa kabisera, pero sa huli namatay ito. Napagtanto ni Jill na si Lawrence ang gumawa ng kwento at ipinakalat ito sa buong Kratos. Tinanong ni Jill si Ferris kung siya ang nagbigay kay George ng pekeng Heavenly Sword, iniisip na siya ang dahilan kung bakit naging halimaw si George. Binanggit ni Jill na ang selyo sa magic ay hindi pa rin nawawala, kaya't iniisip niyang buhay pa rin ang pekeng Heavenly Sword. Naniniwala si Jill na sinubukan ni Ferris itago ang fake Heavenly Sword sa pamamagitan ng pag-transform kay George bilang halimaw upang isipin ng lahat na pinagsama niya ang kanyang sarili sa espada. Kinumpirma ni Ferris ang teorya ni Jill at bigla itong tumayo, sumisigaw at nilalabas ang Sacred Spear. Inilahad niya na ang kanyang layunin ay mahanap ito, ngunit alam niyang sinira ito ni Jill, kaya't kailangan niya ang fake Heavenly Sword upang ayusin ito dahil gawa ito sa parehong materyales. Sinabi ni Ferris na si Gerard ang nagbigay ng espada kay George, ngunit kailangan niyang humanap ng paraan upang maibalik ito dahil alam niyang hindi nagtitiwala si George sa Kratos. Ginawa niyang halimaw si George at pinapunta sa kabisera upang hanapin siya, ngunit inamin ni Ferris na bahagi ito ng kanyang plano, ang pinakamabilis na paraan upang mabawi ang espada. Tinawag ni Jill ang Heavenly Sword at naghanda upang labanan si Ferris, ngunit pinaalalahanan siya ni Ferris na mag-ingat dahil maaari siyang ma-execute muli. Nagulat si Jill sa narinig, iniisip kung paano nalaman ni Ferris ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Inihayag ni Ferris na nais niyang kunin si Hades, sinasabing hindi may iligtas ni Jill si Hades. Sinabi pa niya na hindi niya hahayaan si Jill pabayaan ang Emperor. Ngunit iginiit ni Jill na gagawin niya ang lahat upang pasayahin si Hades at handa siyang harapin si Ferris. Biglang umatake si Ferris, at halos hindi nagawang depensahan ni Jill ang sarili. Sinabi ni Rave na kailangan nilang umatras dahil hindi nila kaya ang lakas ng magical energy ni Ferris. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport si Jill palayo at sinermonan ito dahil sa pagiging pabaya, sinabing muntik na siyang mamatay. Napagtanto ni Rave na may alitan si Jill sa Diyosa dahil nagmula siya sa hinaharap, ngunit sinabi niyang hindi niya sasabihin sa iba ang tungkol dito.
Narinig nila si Hades na nag-aanunsyo na mananatili ang Imperial family sa kanilang kasalukuyang posisyon, at tinanggap siya ng lahat bilang Emperor. Sinabi ni Rave kay Jill na siya ang dahilan kung bakit tinanggap ng mga tao si Hades, at magiging isang dakilang Emperor ito kung mananatili siya sa tabi nito. Biglang kinuha ni Hades ang megaphone at inanunsyo na magkakaroon siya ng 10 anak kasama si Jill. Hindi makapaniwala ang lahat na inihahayag niya ito, ngunit natuwa si Jill sa narinig. Tumakbo siya patungo kay Hades at sumigaw sa kanyang pangalan, iniisip niyang gagawin siyang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Hinuli siya ni Hades habang iniisip niya na ayaw niyang mawala ito dahil baka hindi na niya muling makita ang ganitong kagandang hinaharap, ngunit dito nagtatapos ang kwento sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood, at magkita-kita tayo sa susunod.